Isang artista sa Korea ang nasangkot sa isyu ng pagbubuntis sa anak ng isang mayamang lalaki na may asawa na. Hindi lang iyon, sinabi rin na nakipagrelasyon siya sa mayamang lalaki. Agad na nakaakit ang isyung ito ng maraming reporter at sismosang residente, kasama na ang lalaking bida na si Jeongdo, reporter ng Dongwon Ilbo. Dahil trabaho niya ang maglabas ng balita, hindi niya maaaring hayaang mabaon ang napakalaking scoop na ito. Kapag kumalat ito, tiyak na magkakaroon ng malaking reaksyon ang publiko at malaking benepisyo sa kanilang publikasyon. Pero nag-aalangan si Jeongdo dahil ang asawa ng mayamang lalaki ay ang kanyang unang pag-ibig, si Jiwoo. Buong gabi siyang gising na nag-edit ng artikulo, ngunit habang nagsusulat siya, lalo pang lumalabo ang kanyang isipan. Alam niyang kapag naisama ang pangalan ni Jiwoo sa balita, madadala siya sa ipu-ipo ng opinyon ng publiko at maaaring maapektuhan ang kasal nito. Ayaw ni Jeongdo na malugmok sa ilalim ng lipunan. Matapos mag-atubili, ibinigay niya ang desisyon sa pinuno ng departamento, si Han Kyung, kung ilalathala ang balita o hindi. Para sa kapakanan ng newsroom, walang pag-aalinlangan si Han Kyung at agad na inilathala ang artikulo. Kinabukasan, sumuko si Jeongdo at pumunta sa isang restaurant para kumain ng kanin at uminom ng soju. Ngunit nang matanggap niya ang abiso na naipost na ang balita, lalo siyang nainis at uminom pa ng mainit na tubig para kumalma. Mabilis na kumalat ang eskandalo sa social media. Lahat, maliit man o malaki, ay nagulat. Si Jeongdo, habang sinisisi ang sarili niyang buhay na para raw sirang pantalon, ay sinisisi rin si Jiwoo na sa isipan niya ay nagmumukhang skinty-eyed. Kahit kasal na ito sa mayamang lalaki, nauwi pa rin sa isang suliranin. Nang ikwento niya ito sa kanyang mga kaibigan, nainis ang mga ito. Sa 30 taong nabuhay si Jeongdo, wala pa silang nakikitang katulad niya, 18 taon na ang nakalipas pero kapit pa rin siya sa unang pag-ibig. Kahit simpleng balita, kailangan pa niyang pag-isipan ng 7,749 na araw. Alam nilang kailangan ni Jeongdo ng kaaliwan, kaya pinayuhan nila siyang tumawag at kumustahin si Jiwoo. Ngunit natakot si Jeongdo at hindi tumawag. Sa mismong sandaling iyon, tumunog ang telepono. Akala niya si Jiwoo pero nakahinga siya ng maluwag dahil si Han Kyung lang pala, kaya nagmadali siyang bumalik sa kumpanya. Pagdating niya, kumakain ng merienda ang mga kasamahan niya, kasama ang intern reporter na si Bora. Napansin nila kung bakit amoy alak siya. Nagspray siya ng pabango at pinaalis pa uwi. Sino ang mag-aakalang malalaman ito ng editor? At alam pa ni Han Kyung ang koneksyon ni Jeongdo kay Jiwoo dahil ang pamilya nito ay kilala sa industriya. Kailangan ni Jeongdo na umiwas upang hindi mapahiya. Nang gabing iyon, nag-overtime siya sa kumpanya, ngunit ang isip niya ay nasa dating kasintahan. 18 taon na ang nakalipas nang unang pumasok si Jeongdo sa universidad. Sadyang nahulog ang 3 baryang dala niya. Yumuko siya para maghanap at kahit nagtagal, 2 barya lang ang nakuha niya. Habang nagmumura sa sarili dahil sa kapabayaan, hindi niya sinasadyang mapatingin sa kanya si Jiwoo. Nakita niya ang batang-batang lalaki at lihim niyang naisip na ito ang kanyang due. Pag-alis ni Jeongdo, napulot ni Jiwoo ang huling barya. Sa seremonya ng pagtanggap ng mga bagong estudyante, naglalakad si Jiwoo nang mapagkamalan siyang bagong estudyante ng isang senior sa drama club, kaya inanyayahan siyang tumulong sa recruitment table. Ilang sandali lang, may lumapit para magtanong si Jeongdo na talagang hinahanap niya. Tinanong ni Jeongdo kung gumagawa ng drama performances ang club. Tinitigan siya ni Jiwoo, hindi makapaniwalang freshman pala siya. Binigyan pa niya ito ng salamin para tingnan ang sarili. Dahil sa tapang ni Jiwoo at paungot siya nito, aalis sana si Jeongdo, pero tinawag siya ni Jiwoo at iniabot ang registration form. Nang malaman niyang nasa journalism department si Jeongdo, lalo siyang napaisip. Dumating ang senior at nakita silang parang nag-aaway. Ipinaliwanag nitong pareho lang silang freshmen. Nagulat si Jeongdo, ilang sandali lang ang nakalipas, nauna na siyang nagtaray. Nahihiya siyang hinabol si Jiwoo, ngunit tinawanan siya nito at inaya siyang uminom. Ayaw sana niya, ngunit hinamon siya ni Jiwoo. Nauwi sila sa restaurant at nag-inuman ng 3 oras para malaman kung sino ang tatagal. Sinisi pa ni Jeongdo si Jiwoo dahil nakainom siya ng sobra. Hindi niya naabutan ang huling bus pauwi sa dorm. At doon niya unang nakita ang pribadong driver ni Jiwoo na si Mr. Kim na matagal nang naghihintay. Pagkasakay, lasing na lasing si Jiwoo at sinabi nitong gusto niyang tumigil sa pag-aaral sa Amerika at lumipat na lang sa paaralang ito. Pinayuhan siya ni Mr. Kim na tigilan ang ilusyon dahil hindi siya papayagan ng ina niyang si Hyun Kyung. Pagkaalis ni Jiwoo, nakita ni Jeongdo ang senior ng drama club at kinaladkad siya nito sa ikalawang palapag kung saan siya natulog sa activity room. Kinaumagahan, habang naglilinis at nag-aayos ng sarili, tinanong pa niya kung mukha siyang peke. Pinagbiruan siya ng mga senior na baka babae ang dahilan, kaya naalala niya si Jiwoo at agad siyang umalis. Noong araw na iyon, bumalik si Jiwoo sa paaralan, hinanap ang klase ni Jeongdo at dumiretso sa kinaroroonan niya. Kahit iniyuko ni Jeongdo ang ulo para umiwas, hinablot pa rin ni Jiwoo ang bag nito at kinaladkad palabas para magpaliwanag. Ang mga kaklase ni Jeongdo ay hindi maiwasang mapangiwi sa eksenang nakita. Nagpunta ang dalawa sa isang restaurant at palaging sinisisi ni Jeongdo si Jiwoo dahil sa pagiging matigas ang ulo nito at sa kagustuhan nitong gawin ang lahat sa sariling paraan. Hindi naman siya pinansin ni Jiwoo at inimbitahan pa siya sa silid ng club upang uminom muli. Si Jiwoo ay walang sistema at pabigla-bigla samantalang si Jeongdo ay taos-puso. Sa klase, wala siyang pasensya, bawat segundo at minuto ay binibilang niya, umaasang matapos agad ang aralin. Napansin ng guro ang kanyang ginagawa kaya binato siya ng chalk sa ulo.
Pagkatapos ng klase, agad siyang pumunta sa silid ng club para maghintay. Nang gabing iyon, pagdating ni Jiwoo sa paaralan, nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina, si Hyun Kyung, na sinisisi siya dahil sa pamumuhay ng walang direksyon. Sa matinding pagkadismaya, nawala agad ang sigla ni Jiwoo. Tumingala siya at nakita si Jeongdo na naghihintay sa itaas, ngunit tinitigan lang niya ito sandali bago tumalikod ng tahimik. Hindi na nagpatuloy maghintay si Jeongdo at medyo nabigo siya. Lumabas siya ng sala, at pagdaan sa mga cherry blossom, bigla niyang nakita si Jiwoo na nakaupo sa bench, nakikinig ng musika, at malungkot ang mukha. Nagalit si Jeongdo dahil pinabayaan siyang maghintay, kaya balak niyang umalis, ngunit bumalik siya upang paalalahanan si Jiwoo na madilim sa lugar na iyon sa gabi at delikado siyang mag-isa. Nang maramdaman ni Jiwoo ang pag-aalala niya, namula agad ang mga mata nito. Tahimik lang siya, umiti ng pilit, at ipinaliwanag na nakikinig lang siya ng musika bago inimbitahan si Jeongdo na makinig din. Akala ni Jeongdo ay nagtatampo siya kaya alis na sana, ngunit inalala niya na mapanganib kung mag-isa si Jiwoo, kaya hinimok niya itong umuwi na agad upang hindi sila mahuli. Nakita niyang nakayuko si Jiwoo at inakala niyang nalungkot niya ito. Ngunit bigla itong tumawa at pumayag na umuwi kasama niya. Sa daan pa uwi, pinuri ni Jeongdo si Jiwoo, ngunit sinabi nito agad na nagtatapat lang siya ng damdamin. Naubusan ng salita si Jeongdo sa harap ng taong mapanlinlang na ito, at kinailangang ipaliwanag na ang papuri niya ay tungkol sa kagandahan at hindi isang malabong pahiwatig. Pagkatapos, patuloy niyang inaakit si Jiwoo na magmadali dahil ayaw niyang matulog sa labas ng isa pang gabi. Hindi pa siya tapos magsalita nang hawakan ni Jiwoo ang kamay niya at hinila siya papunta sa kotse. Sa sandaling yon, nagbago ang puso ni Jeongdo mula sa pagiging passive tungo sa pagiging aktibo. Hinawakan din niya ang kamay ni Jiwoo at sabay silang tumakbo papunta sa istasyon. Sa wakas, nakasakay sila sa huling bus, ngunit hindi pa rin nakataka si Jiwoo dahil sumunod ang driver nito sa likod. Kahit ganoon, nagkunwari siyang okay lang at siya pa ang nag-initiate na makinig sila ng musika ng magkasama. Binigyan agad ni Jeongdo si Jiwoo ng isang earphone at sabay silang nakinig sa balad. Sa romantikong sandaling iyon, napagtanto ni Jeongdo na nagkagusto na siya sa babaeng ito. Nang maghiwalay sila ng gabing iyon, pareho silang ayaw umalis. Si Jiwoo ang nag-initiate na humingi ng number. Pumayag si Jeongdo at inilagay ang kanyang number sa phone ni Jiwoo. Isang segundo lang ang lumipas, nakatanggap na siya ng text mula kay Jiwoo na pumupuri sa kanya na mukha siyang gatas at hindi mukhang matanda tulad ng inaakala. Pagkabasa ng text, namula si Jeongdo at mula noon, umusad ang relasyon nilang dalawa. Sa kasalukuyan, nag-overtime si Jeongdo hanggang gabi. Pag-uwi, hindi pa man siya nakakahiga ng maayos, tumawag ang department head, si Han Kyung, at sinabing gusto siyang makausap ni Jiwoo. Ayaw niyang makita ang dating girlfriend, kaya nagdahilan siya, at pinatay pa ang phone upang iwasan ang lahat ng may kinalaman sa kanya. Ngunit kinabukasan, hindi pa rin siya nakatakas sa problema. Sa trabaho, tinawagan ni Jiwoo ang kumpanya upang makita siya. Agad na hiniling ni Jeongdo sa kasamahan na tumanggi para sa kanya, na kunwari ay nasa business trip siya. Habang binabasa niya ang mensahe mula sa isang estranghero, naalala niya ang nakaraan, ang araw na dumalo sila ni Jiwoo sa isang book concert. Nakikinig siya ng mabuti habang si Jiwoo ay nakatingin lamang sa kanya. Nang malaman niyang nanalo siya, labis siyang hinangaan ni Jiwoo. Pagkatapos ng book concert, hiniling ni Jiwoo na basahin ni Jeongdo ang tulang nanalo ng premyo. Naantig ang puso ni Jiwoo sa tula kaya napaiyak siya. Nang makita ito ni Jeongdo, nagulat siya dahil sa kauna-unahang pagkakataon ay may naantig sa kanyang isinulat. Pagbalik sa kasalukuyan, nakita ni Jeongdo na naghihintay si Jiwoo sa bulwagan. Matagal silang hindi nagkita, nakatayo sila sa harap ng isa't isa, kalmado sa labas ngunit balisa sa loob. Akala ni Jeongdo na pinuntahan siya ni Jiwoo upang sumbatan, ngunit napansin lang pala nito na suot niya ang brand ng kanilang kumpanya. Hindi alam ni Jiwoo na tahimik siyang sumusuporta sa negosyo. Biglang binanggit ni Jiwoo ang tungkol sa musical god na nagdulot ng kilabot kay Jeongdo. Noong taon na yon, ang kanilang club ang gumanap sa dulang iyon at si Jeongdo ang bidang aktor. Nang panahong iyon, nagsisimula pa lang silang maging magkasintahan, pagkakaibigan sa ilalim ng pag-ibig. Nagulat ang lahat ng tao sa club nang makita silang dalawang napakalapit, dahil karaniwan ay nag-aaway sila tulad ng aso't pusa. Tulad ng dati, tuwing magkikita sila, nag-organisa ang club ng inuman. Nakikita si Jiwoo at si Seoung, at ang mga kasamahan nila ay labis na nagsiselos. Habang nag-enjoy sila, patuloy na tumatawag ang ina niya, si Hyun Kyung, para pauwiin siya. Ang pakiramdam na kontrolado ay nakakainis para kay Jiwoo, kaya tinatago niya ang damdamin niyang selos kapag ang lahat ay pinapayagang manatili sa dorm. Pagdating sa bahay, matapang niyang sinabi sa kanyang ina na ayaw na niyang mag-aral sa Amerika at wala siyang interes sa sining o kasaysayan. Gusto lamang niyang mag-aral sa sariling bayan. Ngunit pinaalalahanan siya ng kanyang ina na ang pag-aaral ay hindi para sa hilig kundi para sa diploma. Sinisisi siya ng pamilya mula pagkabata, at kahit na ibibigay ang lahat ng gusto niya, sa huli ay hindi siya naging maayos na dalaga. May problema pa siya sa isip at kailangan pang uminom ng gamot para makayanan. Hindi maintindihan ng kanyang ina kung bakit ganito kasama ang naging buhay niya. Sa mga salitang iyon, labis na nasaktan si Jiwoo. Bumalik siya sa kwarto at uminom ng maraming gamot. Ngunit nang malapit na siyang bumagsak, dumating sa isip niya ang imahe ni Jeongdo na parang may puwersang pumigil sa kanya. Agad niyang inilabas ang mga gamot mula sa bibig at tumakbo papunta sa gate ng paaralan. Pagkarinig ng balita, agad na sumugod si Jeongdo para hanapin si Jiwoo. Nang makita niya ito, mabilis na tumakbo si Jiwoo papunta sa kanya, niyakap siya ng mahigpit at humagulgol.
Nang tanungin niya kung nadama ba nitong natalo siya, mariing sinabi ni Jeongdo na hindi, at ang pagsugod niya para hanapin si Jiwoo ay patunay na gusto niya ito. Guminhawa ang loob ni Jiwoo at tila naaliw siya sa mga salitang iyon. Inamin niya na talagang gusto niya si Jeongdo. Inamin din ni Jeongdo na sumali siya sa drama club dahil nakita niya roon si Jiwoo at agad na nahulog ang loob niya. Hindi niya alam ang tungkol sa club pero pumirma siya kaagad. Hindi na nila napigilan ang kanilang damdamin, naglakas loob si Jiwoo at hinalikan si Jeongdo, at hindi rin napigilan ni Jeongdo ang sarili at tumugon sa halik. Mula noon, opisyal na silang magkasintahan. Sa kasalukuyan, nagmamadaling humingi ng tawad si Jeongdo dahil sa artikulong nakaapekto kay Jiwoo. Ngunit nagulat siya nang pasalamatan siya ni Jiwoo dahil ang artikulong iyon ang tumulong sa kanya para makawala sa isang pagod at mabigat na relasyon. Gayunpaman, ang eksena ng pag-uusap nila ay ninakaw. Dito na inihayag ni Jiwoo na ang kasal niya ay isang alyansa lamang. Noong bata pa siya ay nagdulot siya ng maraming iskandalo, kaya ang asawa niyang si Jin Eun ay laging iniisip na ang pagpayag niyang pakasalan siya ay isang malaking pabor na ginawa nito. Pagkatapos ng kasal, lagi siyang sinisisi ni Jin Eun, sinasabing dahil may sakit siya sa pag-isip kaya hindi siya madaling magbuntis. Mahinahon lamang na sinabi ni Jiwoo na wala naman talagang pag-ibig sa pagitan nila, kaya hindi siya gaanong nasaktan nang kumain sa labas ang asawa niya kasama ang ibang babae. Nang marinig ito, sobrang nagalit si Jeongdo at hindi napigilan ang murahin si Jin Eun, iniisip na isa itong taong wala ng pag-asang magbago. Gusto ni Jiwoo na suklian si Jeongdo sa pagtulong na makawala siya sa masamang kasal, kaya inalok niya rito ang eksklusibong balita tungkol sa diborsyo upang maiulat nito. Ngunit nang marinig iyon, nakaramdam si Jeongdo ng galit at tumangging tanggapin ang alok. Sinabi niyang magkikita na lamang sila sa isang libing para makita kung sino ang unang mamamatay, saka siya umalis. Isang buwan pagkatapos, bumalik sa normal ang buhay ni Jeongdo. Isang araw, bigla siyang ipinatawag ng pinuno at tinanong tungkol sa post ng diborsyo ni Jiwoo. Lumabas na ang artikulo ay isinulat ng karibal na kumpanya. Noong panahong iyon ay hindi pa masyadong sikat ang site, kaya pinaghinalaan ng pinuno na inimbitahan si Jeongdo para magsulat doon dahilan ng mataas na views. Nang kumpirmahin niyang wala siyang kinalaman, ipinakita sa kanya ang larawang kuha nila ni Jiwoo na parang may relasyon sila at ito umano ang dahilan ng diborsyo. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nasangkot sa kaso ni Jiwoo, ngunit nagdulot iyon ng malaking problema sa newsroom. Hiniling ng pinuno na personal niyang lutasin ang krisis bago umalis si Jiwoo papuntang ibang bansa. Kung hindi, tatanggalin siya sa trabaho. Lumabas na ang balita ay dahil kumuha ang kapatid ni Jiwoo ng photographer. Nang mabasa ni Jeon, lihim siyang natuwa para sa kapatid dahil sa wakas ay nakawala ito sa masamang kapalaran. Ngunit hindi natuwa ang dating asawa ng kapatid. Matagal na nitong gustong makuha ang kumpanya ng pamilya ni Jiwoo, kaya lagi nitong binabanggit kay Jin Eun ang mga iskandalo ni Jiwoo sa bar kasama ang mga kaibigan upang paalalahanan itong huwag hayaang makaapekto ang kapatid sa kumpanya. Alam ni Jin Eun na may ibang motibo ito, ngunit nagpapasalamat pa rin siya dahil sa nangyaring ito ay nagkaroon ng daan upang makapagdiborsyo ang kapatid. Nang hapon na yon, sina Jeongdo at ang mga kasamahan ay nakasalubong ng isang lalaking naghahanap ng tsismis. Nasaktan ang ulo ni Jeongdo, kaya sinipa niya ang binti nito at pinaalalahan ng manahimik kung wala naman itong alam. Samantala, nagkukwentuhan sina Jeon at Jiwoo. Pareho silang napilitang makipagdiborsyo, kaya nagdadalamhati silang magkapatid na parehong walang asawa. Sa sandaling iyon, tumawag si Hyun Kyung, ang ina nila, upang magtanong tungkol sa mga bagong scan. Dahil dito, hindi komportable si Jiwoo, halos 30 na siya ngunit hindi pa rin siya makawala sa higpit ng kontrol ng ina. Gusto niyang umalis agad papuntang ibang bansa. Pinayuhan siya ni Jeon na manatili dahil may potensyal siya sa fashion at maraming humihingi ng impormasyon tungkol sa kanya, ngunit umiling si Jiwoo. Ang tanging gusto niya ay makaalis at gumaan ang pakiramdam. Kahit nais ni Jeon na manatili ito sa kumpanya, pagod na si Jiwoo at ang nais na lamang niya ay gumaling. Nang gabing iyon, habang kasama ni Jeongdo ang ina nitong sinamsuk para ibalik ang mga damit, nabasa ng ina ang balita. Akala ni Jeongdo ay nagulat ang ina sa babae, hindi niya alam na masaya lang ito para sa anak. Nang gabing iyon, habang nagjo-jogging si Jeongdo, iniisip pa rin niya si Jiwoo. Sa sobrang pag-isip, natapilok siya, na ospital, at pagka-uwi ay pumunta siya sa grupo ng mga maya upang humingi ng payo. Naalala niya ang sinabi ni Seyang noon na kung muli niyang makita si Jiwoo, malamang nasa isang libing iyon. Ngunit ngayong aktibo niyang hinahanap si Jiwoo, pakiramdam niya ay sinasampal niya ang sarili. Dahil dito, hiniling niya sa isang babaeng kasama sa grupo na kausapin si Jiwoo upang linawin ang chismis. Kinabukasan, si Kerang ang nakipagkita kay Jiwoo. Pinuna nito si Jeongdo bilang duwag at sinabi nitong kailangan nilang personal na mag-usap. Dinala niya si Jiwoo sa bahay ni Jeongdo at agad siyang umalis, iniwan ang dalawa. Ayaw ni Jeongdo na pumasok si Jiwoo sa kanyang teritoryo at sinisi niya itong walang konsiderasyon. Agad namang tumugon si Jiwoo na noon daw ay sinundan siya nito papasok sa bahay ng iba upang matulog at wala naman itong nakitang mali roon. 18 taon na ang nakalilipas, nang umalis si Jiwoo sa bahay, dinala siya ni Jeongdo sa isang bahay na hiniram nila para terhan. Hindi sila naglakas loob na gisingin ang iba, kaya tahimik silang pumasok sa kwarto, humiga sa sahig, at nagkatinginan habang nakangiti. Noon, sa kanilang mga mata, ang pinakamahalaga lamang ay ang isa't isa. Hanggat magkasama sila, wala silang kahirapang hindi nila kayang lampasan. Kinaumagahan, dumating ang driver ni Jiwoo sa paaralan para hanapin siya, dala ang malinis na damit at paalala na huwag hayaang malaman ni Hyun Kyung ang tungkol sa pagpapalipas niya ng gabi sa labas.
Nagpayo rin ng driver na mas mabuting magsabi siya ng totoo kay Jeongdo at sa mga kaibigan na hindi siya estudyante ng paaralang iyon. Kung malalaman iyon sa hinaharap, magiging napakahirap harapin. Ngunit may sariling alalahanin si Jiwoo, lubos niyang pinahahalagahan ang pagkakaibigan kay Jeongdo at sa lahat ng tao sa club. Ayaw niyang hayaan na ang kanyang mayamang katayuan ay lumikha ng distansya, kaya nagpasya siyang itago muna ito. Iginagalang ng driver ang kanyang desisyon at nagdala pa ng magandang balita, pupunta ang kanyang mga magulang sa Europa ng 4 na linggo. Sa panahong iyon, malaya siya. Natuwa si Jiwoo nang marinig ito at niyakap ang driver. Nang araw na yon, usang tumulong si Jiwoo kay Jeongdo at sa lahat para mag-ensayo sa dula. Bilang kapalit, kailangan nilang payagan siyang tumira sa kanila ng 4 na linggo at sa panahong iyon, wala siyang limitasyon sa oras ng pag-uwi. Madalas na inaaya ni Jiwoo si Jeongdo para maglakad-lakad at mag-date. Hindi pa nababanggit ni Jiwoo ang tungkol sa kanyang mga magulang kaya nagtataka si Jeongdo. Nang magtanong ito, sinabi lang ni Jiwoo na madalas silang nasa biyahe para sa negosyo at mabilis niyang iniba ang usapan. Dumaraan sila noon sa isang tindahan ng damit nang makita ni Jeongdo ang isang paldang balak niyang bilhin para isuot ni Jiwoo sa trabaho. Tumanggi si Jiwoo dahil hindi iyon ang kanyang estilo at mabilis niyang hinila si Jeongdo palayo. Pagkatapos niyon, tumakbo silang dalawa patungo sa malawak na damuhan. Hinila niya si Jeongdo para humiga at tumingin sa mga bituin. Ang ganap na kalayaan ay nagpabago sa kanya. Biglang tinanong ni Jiwoo kung gusto nitong matulog kasama niya. Inakala ng inosenteng binata na nagbibiro lang siya, ngunit seryoso si Jiwoo, gusto niyang gawin iyon sa kanya. Akala ni Jeongdo na may sakit siya kaya itinulak niya ito palayo. Sa sandaling iyon, may biglang nagsalita, sinasabing maaari nilang ituloy. Kahit nahihiya silang nahuli, pareho silang nakaramdam ng kaligayahan ng gabing iyon. Ngayon, ang dating magkasintahan ay muling naghaharap sa tensyon dahil sa chismis. Napansin ni Jiwoo na suot pa rin ni Jeongdo ang pulang pares na damit na binili nila 18 taon na ang nakalipas, kaya tinukso niya ito kung bakit hindi pa rin siya malimutan. Nagmamadaling nagpakahambol si Jeongdo, sinasabing matipid lang siya, at mabilis niyang inilihis ang usapan patungo sa paglutas ng chismis. Para linawin ang iskandalo, nag-alok siyang kumuha ng nostalgic picture kasama si Jiwoo at mga seniors, at pagkatapos ay ihayag sa publiko na ang larawan ay kuha pa noong 18 taon na ang nakalipas, upang patunayang matagal na silang magkaibigan at walang anumang malisyosong relasyon tulad ng sinasabi ng chismis. Bukod dito, nagpadala ang editor-in-chief ng isang fashion magazine ng mensahe kay Han Kyung, umaasang sa photoshoot ay magsusuot si Jiwoo ng damit mula sa itinalagang brand nila. Ipinasa ng ministro ang gawain ito kay Jeongdo, at siya ang kailangang kumumbinsi kay Jiwoo na isuot ang hiniling na damit. Nakita ni Jiwoo ang hirap ni Jeongdo at bago pa matapos ang paliwanag nito, tumango na siya at tinanggap ang plano. Bago umalis, inasar ni Jiwoo si Jeongdo na may bilbil na ito kaya dapat mag-ehersisyo ng mas madalas. Nang gabing iyon, naalala ni Jiwoo ang kakatuwang anyo ni Jeongdo at natawa siya nang hindi sinasadya. Samantala, si Jeongdo naman ay dinurog ng dating kasintahan na si Jiwoo kaya sobrang bitter siya. Ibinato niya ang polo sa basurahan, ngunit ayaw niyang aminin na hindi niya yon maitapon dahil hindi niya makalimutan si Jiwoo. Kaya kahit kupas, suot pa rin niya yon. Kinabukasan, maingat niyang tiniklop ang polo at inilapag ng maayos sa kama. Samantala, papunta si Jeon sa pagpupulong kasama ang kanyang ama nang tumawag ang asawa, sinasabing abala ang ama kaya silang dalawa na lang ang kakain. Kumalas na naman ang utak ni Jeon, sa hapunan, inakala niyang debut ito kaya sinabi niyang ayaw niyang magpakasal. Nakita ni Minwoo ang kakaiba niyang kilos kaya agad niya itong kinuna ng video. Nang gabing iyon, nakatanggap si Jeongdo ng mensahe mula sa editor. Gusto raw ng magazine na isama ang larawan niya sa artikulo. Tumawag agad si Jeongdo upang tumutol, ngunit sinabing isang larawan lang daw ng club ang nasa kanila at kulang iyon, kailangan nila ng dagdag na larawan niya. Kahit portrait lang daw ay pwede na. Dahil utos ito, napilitan si Jeongdo na sumunod. Sa araw ng photoshoot, lahat ng vintage club na tao ay nagtipon sa bahay ng nakatatanda. Sa sandaling pumasok si Jiwoo, nakita ni Jeongdo ang anyo niya na parang bumalik sa panahon nila noon. Nakatutok siya rito at halos malimutan niyang kumisap. Lahat ng nakakita kay Jiwoo ay nagdiwang, nagkamayan at nagalak. Habang naghahalungkat si Jeongdo ng polyeto para sa dula noon, nakatagpo rin ang mga nakatatanda ng isang lumang litrato ng 5 tao. Dahil luma na ang larawan, malabo ang mga mukha at mahirap makilala, ngunit ang pamilyar na alaala ay bumalik sa kanilang lahat. Hindi nila maiwasang mamighati para sa mga taong lumipas. Matapos ang mga salita, lahat ay nagsimulang mag-post para sa mga larawan, ngunit ang tingin ni Jeongdo ay hindi mapigilan at palaging nakatuon kay Jiwoo. Sa kabutihang palad, natapos din ang photoshoot at ang gawain mula sa pinuno ay nalutas. Sa susunod na linggo, lilipad si Jiwoo papuntang England. Kung kailan siya babalik o kung babalik pa siya, ay walang kasiguruhan. Nang umalis si Jiwoo, pinasalamatan ni Jeongdo si Jiwoo sa tulong at pinaalalahanan siyang mamuhay ng mabuti sa ibang bansa at mag-ingat sa pagpili ng taong makakasama. Napangiti si Jiwoo nang marinig iyon, nagpasalamat sa pag-aliw, nagsalita ng ilang salita, sumakay sa kotse at umalis. Ngunit pula ang kanyang mga mata, inihahayag ang panghihinayang na sinusubukan niyang itago. Pag-uwi ni Jeongdo at hindi niya mahanap ang recording, tumawag siya sa mga kasamahan. Naalala nila na may kumuha ng gamit ni Jeongdo, si Jiwoo pala. Tiningnan niya ang larawan at naalala ang mga sandaling magkasama sila. Umaasa siyang pagbibigyan sila muli ng tadhana, pero sinabi ni Jeongdo na itago na lang niya ito, tila tapos na ang lahat. Kinabukasan, naipost ang tamang balita tungkol sa kanilang relasyon.
Gaya ng plano, ang netizens ay napansin lang ang tenga ni Jiwoo. Natuwa siya sa balitang ito, alam na ang reporter na si Jeongdo ay maaaring makapanayam ang kapatid niya, kaya nagpasya siyang humingi ng numero ng telepono nito. Nang gabing iyon, nakahalata si Minwoo na lumabas si Jeon, kaya agad niya itong pinasubaybayan. Samantala, pumunta si Jeon sa laundry shop at nakita niya ang dalawa na masayang nagtutulungan. Samantala, inanyayahan ng pinuno si Jeongdo na kumain dahil tinulungan niya itong makakuha ng kontrata. Binanggit din itong nakabili siya ng bagong bahay, kaya hinihiling niya na tulungan siyang ibenta ang lumang bahay. Walang mayayamang kaibigan si Jeongdo kaya sinabihan niya ang babae na tumawag upang humingi ng tulong. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang estranghero. Pagdating niya sa bahay, nagulat siya dahil ang estranghero ay kapatid ni Jiwoo, si Jeon, na prangkang umamin na kumuha siya ng reporter para kunan sila at magpakalat ng chismis. Ginawa niya ito dahil gusto niyang maging mas malapit sina Jeongdo at Jiwoo upang manatili si Jiwoo. Hindi maintindihan ni Jeongdo kung bakit ginawa iyon ni Jeon. Ipinaliwanag niya na kung aalis si Jiwoo, mawawalan ito ng matatayuan sa hinaharap at maaaring mahulog sa kahirapan. Gusto niyang manatili si Jiwoo para pamunuan ang kumpanya dahil ang talento at kakayahan nito ay higit sa iba, siya lamang ang makakapagpaunlad ng brand habang si Jeongdo ay nakatakas lang sa kagipitan. Ayaw niyang makisali sa gawain ng pamilya nila kaya tumayo siya para umalis, ngunit nakiusap si Jeon na panatilihin si Jiwoo. Sinabi niya na ang kasal nila ni Minwoo ay alyansa lamang, walang pagmamahal at palaging nagbabantay ang asawa niya sa kumpanya. Kung aalis si Jiwoo ngayon, mahuhulog ang kumpanya sa kamay ni Minwoo. Hindi pa rin maintindihan ni Jeongdo na siya ang nagpapatakbo ng fashion company, kaya bakit kailangan pang umasa kay Jiwoo para mailigtas ito. Inamin ni Jeon ang katotohanan, may Alzheimer's disease siya, at unti-unti nang nawawalan ng kakayahang pangasiwaan ang trabaho. Hindi magtatagal, halos wala na siyang kakayahang protektahan ang kumpanya at si Jiwoo. Kailangan ni Jiwoo na maging tagapamahala ng kumpanya, ngunit nag-aalinlangan si Jeongdo sa alok na ito. Samantala, walang kaalam-alam si Jiwoo sa nangyayari. Pumunta siya sa airport para mag-check-in ayon sa schedule ng flight. Sino ang mag-akala na biglang lilitaw si Jeongdo, agawin ang kanyang maleta at tatakbo. Hinabol siya ni Jiwoo, galit na tinanong kung ano ang gusto niyang gawin, ngunit walang paliwanag si Jeongdo. Iisa lang ang nasa isip niya, hindi niya maaaring payagan ang babae na sumakay sa eroplano. Nagalit si Jiwoo at malakas na sinabihan ang mga gwardiya na pigilan sila. Hinila si Jeongdo palayo at nakita na lang niya ang maleta na itinulak papunta kay Jiwoo. Dahil pinigilan ni Jeongdo si Jiwoo sa paglipad sa ibang bansa, galit niya itong dinala sa pulisya. Ipinakita ni Jeongdo ang artikulo tungkol sa pamilya ni Jiwoo at ipinaliwanag ang kanyang intensyon. Ipinaalam niya ang lahat kay Jiwoo, ngunit patuloy itong umiwas, hanggang sa huli ay hinayaan na lamang ng mga pulis na magkaayos sila. Tinanong ni Jiwoo kung bakit siya pinigilan, at ipinaliwanag ni Jeongdo na hindi na siya bata at dapat na siyang magtrabaho upang tumulong sa pamilya sa halip na sundin lamang ang sariling gusto. Dahil nagmamadali si Jeongdo, sinabi niyang umuwi muna si Jiwoo, ngunit tumanggi ito at sinisi pa siya sa pag-aaksaya ng kanyang first-class ticket, humihingi pa ng 7 milyong won bilang bayad. Dahil walang ganoong pera si Jeongdo, kinailangan niyang ibigay ang password ng bahay, sapagkat nakalista na ito sa broker, at wala nang ibang mapupuntahan si Jiwoo. Hindi marunong pamahalaan ni Jeongdo ang pera, kaya ipinaalam niya kay Jeon ang nangyari at nagkunwaring wala na siyang magagawa kundi hayaang ito ang lumutas. Ikinuwento rin ni Jiwoo ang lahat sa grupo ng maya. Bago sumakay sa eroplano, hinawakan ni Jeongdo ang kanyang kamay at ayaw siyang paalisin kasama ang maleta. Sa salaysay ni Jiwoo, ang kanilang pagmamahalan ay parang pelikula. Hindi makapaniwala ang grupo at agad nagtanong kung nasaan siya. Patuloy na nagsinungaling si Jiwoo at sinabing pumunta lamang siya sa sarili niyang bahay. Ayaw siyang iwanan ni Jeongdo ng mag-isa, kaya niyakap siya nito ng mahigpit, tumangging pumasok sa trabaho, at ibinunyag pa ang address at password ng bahay. Nakita ng grupo ang kaibigan sa ganitong kalagayan, sa loob lamang ng 1 minuto ay nagkabalikan na ang mag-ex, kaya tinawagan nila si Jeongdo upang bumati. Nakaramdam siya ng pangingilabot ng marinig iyon, hindi maunawaan kung anong kasinungalingan ang sinabi ni Jiwoo upang mangyari ang lahat ng ito. Nang gabing iyon, pagpasok ni Jeongdo sa bahay upang kausapin si Jiwoo, nakita niya ang mga bote ng alak na nakakalat sa kung saan-saan. Suot ni Jiwoo ang napakahalagang polo ni Jeongdo, kaya agad niya itong inutusang hubarin iyon. Hindi niya inaasahan na dahil sa kalasingan ay bigla siyang itutulak ni Jiwoo pababa, pisilin ang kanyang mukha na parang luwad. Dahil sa sobrang kalasingan, nakatulog si Jiwoo sa dibdib ni Jeongdo. Marahan niyang hinaplos ang ulo nito, ang mga matay puno ng lambing. Maingat niyang binuhat si Jiwoo papunta sa kama, umupo sa tabi nito, at tahimik na nakatitig. Bumalik sa alaala ni Jeongdo ang nangyari 18 taon na ang nakalipas, noong nagtatrabaho siya sa hotel tuwing weekend. Isang beses, habang naghahatid ng pagkain, napasok niya ang kwarto ng pamilya ni Jiwoo na nag-almusal. Narinig niya ang mga magulang na hinihimok si Jiwoo na bumalik sa Amerika upang mag-aral, at doon nalantad ang lihim tungkol sa kanyang pamilya at paaralan. Nang mabunyag ang sikreto, hindi mapakali si Jiwoo at halatang balisa. Napansin ng isang babae ang kakaibang kilos nito at hinila siya papunta sa banyo, sinabihang samantalahin ang pagkakataon upang hanapin si Jeongdo at magpaliwanag. Ngunit nang magkita sila, bago pa man makapagsalita ay lumabas ang ina ni Jiwoo at hayagang ipinahayag ang kanyang pagkadismaya sa pagkakita kay Jiwoo na nakikipag-ugnayan sa isang servidor at tinanong ang tunay nilang relasyon. Bubuka pa lamang ang bibig ni Jiwoo nang ipinaliwanag ni Jeongdo na magkaibigan lamang sila na ilang beses nagkita.
Pagkatapos nito, nalaman ni Jeongdo mula sa manager ng hotel na si Jiwoo pala ang pangalawang anak na babae ng Jarim Group. Nang gabing iyon, balak niyang tawagan si Jiwoo upang itanong kung bakit siya nagsinungaling, ngunit dahil sa pag-aalinlangan ay hindi niya natuloy ang pagtawag. Samantala, umaasa naman si Jiwoo na tatawag siya upang maipaliwanag ang lahat, gusto niyang mauna, ngunit nagdadalawang isip din. Kinabukasan, nagpunta si Jiwoo sa paaralan upang hanapin si Jeongdo, mukha siyang batang nakagawa ng mali, bagay na labis na ikinasakit ng loob niya. Kaya hindi na siya nagtanong ng marami, isang bagay lamang ang kanyang tinanong, kung talagang gusto siya ni Jiwoo. Bilang tugon, agad siyang niyakap ni Jiwoo, ginamit ang kilos upang patunayan ang kanyang katapatan. Sa kasalukuyan, nakita ng ina ni Jeongdo ang mga gamit ng isang babae sa bahay. Nakita niyang natutulog ang kanyang anak sa sofa kaya tahimik siyang umalis. Pagbalik niya sa tindahan, inis pa rin siya at sinabi na hindi na siya magdadala ng damit para kay Jeongdo. Maya-maya, nagising sina Jeongdo at Jiwoo. Ipinagtimpla niya ng kape si Jiwoo at muling tinanong kung bakit patuloy niya itong pinipigilan. Naalala ni Jeongdo ang sinabi ni Jeon na si Jiwoo ay puno ng sigla ngunit may problema sa pag-isip at pagkagumon at hindi matatag ang kalagayan. Alam niyang kung malalaman ni Jiwoo ang sakit ng kanyang kapatid na si Jeon, hindi nito kakayanin ang bigat ng katotohanan. Sa pag-isip na yon, nagpa siya si Jeongdo. Hindi niya sinabi ang totoo tungkol sa karamdaman ni Jeon at pinayuhan si Jiwoo na bago mag-40 ay kailangan niyang matagpuan ang sariling lugar at layunin sa buhay, hindi tulad noong siya ay 20 o 28. Agad namang tumugon si Jiwoo na hindi iyon dahilan upang pigilan ang isang tao na mangibang bansa. Pinaghinalaan niyang may damdamin pa rin si Jeongdo, ngunit iniwasan niya ang paksa. Sa halip, pinaalalahanan lamang niya si Jiwoo na linisin ang silid bago matapos ang shift at umuwi, ang iba pang usapan ay ipagpapaliban muna. Samantala, habang si Minwoo ay nakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa negosyo, ibinunyag ng dating kaibigan na nagbigay siya ng 30 bilyong won para sa dummy company ni Minwoo kaya kailangan niyang kumilos agad upang kumita. Ikinuwento rin nito na tinanggal niya ang kanyang bayaw at tinanong kung kailan tatapusin ni Minwoo ang usapin sa kanyang asawa na si Jeon. Humingi si Minwoo ng 1 taon basta't maihayag lamang ang kanyang karamdaman. Para sa kanya, madali lamang ang pagkuha ng kumpanya. Ngunit hindi nila alam na ang mga tauhan ni Jeon na nakaupo sa likuran ay nakarinig ng lahat. Kasabay nito, tumawag ang mga tauhan upang iulat kay Jeon na nakikipagtulungan si Minwoo kay Choi, isang eksperto sa pagbebenta ng kumpanya. Ayon kay Choi, may isang kumpanyang Chino na interesado sa Jarim. Nang marinig ito ni Jeon, naramdaman niyang mas masahol pa ang kanyang buhay kaysa sa bagoong kapag kaharap ang asawang ito. Nang gabing iyon, tahimik na pumasok si Jeongdo sa bahay. Akala niya ay umuwi na ang babae, ngunit nang makita niyang naroon pa ang maleta, wala siyang nagawa. Narinig niya si Jiwoo na naliligo sa banyo. May nakita siyang instant noodles sa mesa, kaya lumabas siya upang bumili ng spring rolls. Habang kumakain, ipinaalam niyang kailangan nang umalis ni Jiwoo, ngunit hindi ito sumunod. Dahil ayaw umalis ni Jiwoo, tumakbo si Jeongdo sa steam room at doon natulog magdamag. Sa mga sumunod na araw, hindi umuwi si Jeongdo. Sinadya niyang manatili sa labas upang hindi mapilitang paalisin si Jiwoo, ngunit patuloy pa rin itong nananatili sa bahay. Dahil sa maraming araw na pagtulog sa labas, labis na napagod si Jeongdo. Sinabi ng kanyang pinuno na huwag na muna siyang magtrabaho at hayaang ang iba ang pumalit. Sa bahay, nakahiga si Jiwoo sa upuan, inaalala ang mga araw na siya'y lasing. Napagtanto niyang tuluyan nang nawala ang kanyang kawalang malay. Noong taong iyon, buong tapang niyang sinabi sa kanyang mga kaibigan ang tunay na sitwasyon ng kanilang pamilya at kung sino talaga siya. Humingi rin siya ng tawad sa mga kasinungalingan noon. Hindi iyon ikinagalit ng mga kaibigan, hindi sila lumayo dahil sa kanyang yaman, bagkus ay lalo pa silang naging malapit. Dinala pa nila siya sa beach, naglaro hanggang sa mapagod. Nang hapong iyon, sabay-sabay silang kumuha ng mga litrato. Kumuha rin si Jeongdo ng ilang larawan kasama si Jiwoo, bilang alaala na maaari niyang balikan sa hinaharap. Pagsapit ng gabi, habang ang iba ay nagtatalo kung saan matutulog, lihim na isinama ni Jeongdo si Jiwoo palabas. Tahimik silang naupo sa harap ng pinto at nagkwentuhan. Walang nabanggit tungkol sa agwat ng kanilang pamilya, ang naroon lamang ay ang kasiyahan ng pagiging magkasama at ang payapang pagyakap. Kinabukasan, nang magising si Jeongdo, wala na si Jiwoo. Hinanap niya ito at natagpuan niyang naglalaro sa buhangin. Sinabi ni Jiwoo na hukayin niya ang isang tumpok ng buhangin dahil may kayamanan umano sa loob. Nang hukayin iyon ni Jeongdo, nakita niya ang isang lumang baryang may butas. Ibinunyag ni Jiwoo na iyon ang baryang nahulog ni Jeongdo noon sa paaralan. Pinulot niya ito at ngayon ay ibinabalik bilang simbolo ng kanilang pagmamahalan, kasabay ng paalalang ingatan niya ito. Pagkatapos, ginamit ni Jeongdo ang pinaghirapan niyang pera mula sa part-time na trabaho upang bilhan si Jiwoo ng damit at inilagay ang barya sa loob ng relong kahoy na ibinigay niya. Umaasa siyang dadalhin iyon ni Jiwoo palagi, na para bang lagi siyang nasa tabi nito. Bumalik siya sa kasalukuyan matapos ang kanyang shift. Nang makita niya si Jiwoo na dumating sa kumpanya upang hanapin siya, sa mismong sandaling iyon ay biglang bumalik sa alaala niya ang nakaraan, kung paanong maraming taon na ang nakalipas, lumitaw din si Jiwoo sa harap niya sa ganitong paraan. Sa pagkakataong ito, dumating si Jiwoo upang ipaalam na lilipat na siya. Sinabi nitong nakalock na ang gas valve sa bahay at nalinis na ang sahig, ngunit wala na siyang oras upang labhan ang mga damit at suot pa niya ang maluwag na pantalon ni Jeongdo. Pagkaalis ni Jiwoo, agad nagsimula ang panunukso ng kanyang mga kaibigan, dahilan upang mamula sa hiya si Jeongdo. Tinakpan niya ang kanyang mukha at nagmadaling umalis.
Pagdating sa bahay, nakita niyang tinipo ni Jiwoo ang lahat ng bote ng alak sa isang lugar. Naramdaman niya ang 7 bahagi ng pagkaaliw at 3 bahagi ng kawalang magawa. Habang itinatapo ni Jeongdo ang mga lata ng beer, biglang dumaan ang kanyang ina. Nakita niya ang anak na nagtatapo ng isang buong kahon ng beer at tinanong kung kailan pa ito naging lasenggo. Dahil nahihiya, hindi inamin ni Jeongdo na may babaeng tumira sa bahay, kaya mabilis siyang umalis. Samantala, pagbalik, humiga si Jiwoo sa sofa. Binuksan niya ang refrigerator at wala siyang makita, kaya uminom na lamang siya ng beer sa halip na tubig. Kinabukasan, dahil wala siyang magawa, pumunta si Jiwoo sa art school upang hanapin si Seyoung. Iniisip niya kung pinipigilan ba siya ni Jeongdo dahil ayaw siyang iwanan, ngunit kung ganoon, bakit tila wala itong naging reaksyon nang itulak niya ito noon. Ang hindi alam ni Jeongdo, nagpapanggap lamang siyang tulog si Jiwoo sa gabing iyon dahil gusto niyang makita kung pipigilan ba ni Jeongdo ang sariling damdamin. Napansin din ni Jiwoo na tila huminto na si Jeongdo sa pag-inom ng alak. Nang marinig ito, nalungkot si Seyoung at matapos mag-isip ng ilang sandali, pinayuhan niya si Jiwoo na huwag na muling uminom ng alak sa harap ni Jeongdo. Si Jeongdo, 28 taong gulang, matapos iwan ni Jiwoo sa ikalawang pagkakataon, ay naospital dahil sa matagal na pagkalason sa alak at muntik pang masibak sa trabaho. Nang malaman ito ni Jiwoo, hindi niya napigilan ang pagluha. Agad siyang tumakbo sa bahay ni Jeongdo, galit na tinatanong kung bakit niya mag-isang tiniis ang sakit ng pagkalason at kung bakit hindi man lamang siya sinisi kahit minsan. Naramdaman ni Jiwoo na para siyang isang masamang babae. Hindi natiis ni Jeongdo na makita si Jiwoo na sinasaktan ang sarili. Napaluha siya at inamin na hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lamang umalis si Jiwoo noon kaya bumaling siya sa alak. Ngunit ngayon, si Jiwoo ay tulad pa rin ng dati, tumalikod ng walang imik. Sa galit at sakit, tinawag niya itong isang masamang tao. Matapos mapahupa ang kanilang damdamin, naupo silang dalawa at mahinahong nag-usap. Inamin ni Jeongdo na wala pang 1 taon ang itinagal ng kanilang pagsasama. Masyado siyang mahina at hindi kayang bumitaw, maging noon man o ngayon. Dahil sa galit sa sarili, labis siyang nahiya. Ipinaliwanag ni Jiwoo na umalis siya noon nang walang paalam hindi dahil sa kanya, kundi dahil may balak siyang gawin na di maganda. Dahil sa takot, wala siyang lakas ng loob upang ituloy iyon. Humingi siya ng tawad sa panunukso kay Jeongdo at hiniling na huwag na itong mag-alala para sa kanya. Nanumbalik na ang kanyang katinuan, mabubuhay siya ng maayos at umaasang magiging maayos din ang buhay ni Jeongdo. Samantala, pagdating ni Jiwoo sa bahay, inutusan siya ng kanyang ina na pumasok sa trabaho at binalaan siyang alamin ang kanyang tunay na posisyon. Hindi na nakatiis si Jiwoo at tuluyang inilantad ang lihim, isa siyang anak sa labas, walang shares sa kumpanya, kaya pinipilit lamang siyang magtrabaho upang makakuha ng bahagi. Nabigla at nagpanik ang ina at agad na tinanong kung kailan niya nalaman ang lihim na yon. Nalaman ito ni Jiwoo noong 28 taong gulang siya, hindi siya tunay na anak ng kanyang ama, kundi bunga ng relasyon ng kanyang ina na si Hyun Kyung sa ibang lalaki. Binigyang diin ni Jiwoo na wala siyang pakialam sa huling habilin ng kanyang ama tungkol sa mga shares na iniwan sa kanya at wala rin siyang interes na pumasok o makialam sa kumpanya. Samantala, hindi alam ni Jeongdo ang bigat ng mga pinagdaanan ni Jiwoo hanggang sa bigla siyang makatanggap ng tawag mula kay Seyoung. Sinabi nitong pumunta siya sa bahay ni Jiwoo upang hanapin ito, naririnig niya ang teleponong patuloy na tumutunog sa loob, ngunit ayaw pa ring magbukas ng pinto ni Jiwoo. Dahil sa takot na may masamang nangyari, agad na tumakbo si Jeongdo patungo roon at pareho silang tumawag ng tumawag ngunit walang sumasagot. Dahil hindi pa rin nagbukas si Jiwoo, tumawag si Jeongdo ng locksmith. Pagpasok nila, laking gulat niya nang makita si Jiwoo na nakabagsak sa sahig. Ang totoo, ang relong ibinigay noon ni Jeongdo kay Jiwoo ay ninakaw niya mula sa kanyang ina at pinalitan niya ang mga bahagi nito ng sarili niyang barya. Agad na dinala ni Jeongdo at Seyoung si Jiwoo sa emergency hospital. Matapos linisin ang kanyang tiyan, unti-unting nanumbalik ang kanyang malay. Nagtaka si Jiwoo kung bakit siya naroon at ipinaliwanag ni Seyoung na dumating si Jeongdo at siya ang nagdala sa kanya roon. Sa daan pa uwi, hindi napigilan ni Jeongdo na pagalitan si Jiwoo dahil sa pag-inom ng alak habang umiinom ng gamot na para bang hindi niya pinahahalagahan ang sarili niyang buhay. Ipinaliwanag ni Jiwoo na wala siyang balak gumawa ng anumang kalokohan, matagal lamang siyang nahihirapan sa hindi pagkakatulog at aksidente lang ang labis na dosis. Gayunpaman, bago pa man tuluyang makauwi si Jiwoo, bumalik si Jeongdo sa bahay at ibinuhos ang lahat ng alak na nasa silid, mesa ng sala at kusina. Nagmakaawa siyang tumigil na si Jiwoo sa pag-inom. Ang ganitong pag-aalala ay nagdulot ng pagkalito kay Jiwoo. Natatakot siyang masanay sa ganitong atensyon at sa huli ay maging pabigat, kaya sinadya niyang maging malamig hanggang sa tuluyang umalis si Jeongdo. Nang maisara ang pinto ng kwarto, biglang bumalik ang mga alaala ng nakaraan. Noon, nagsuot siya ng orange na damit na regalo ni Jeongdo para sa kanilang date. Upang magkaroon sila ng matching outfit, bumili rin siya ng orange shirt para kay Jeongdo, umaasang sabay nilang isusuot iyon. Nang dalhin ni Jeongdo ang shirt sa bahay, masayang ibinalita ng kanyang ina na kumita siya ng 300,000 won mula sa part-time job. Hindi sinasadya, napatingin si Jeongdo sa tag ng shirt at nakita ang presyong 300,000 at 2,000 won, mas mataas pa sa kinikita ng ina sa isang buwang matinding pagtatrabaho. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman ang malaking agwat ng kanilang kalagayan. Dahil dito, nagsimulang umiwas si Jeongdo kay Jiwoo at nagtuon na lamang sa trabaho. Dahil hindi na siya nagte-text, si Jiwoo mismo ang naghanap sa kanya at nag-aya na kumain sa dati nilang tteokbokki store.
Ngunit inisip ni Jeongdo na baka hindi komportable si Jiwoo sa ganoong kasimpleng lugar, kaya nagbago siya ng isip at nag-alok na lang na kumain ng pritong baboy. Masyadong sensitibo si Jiwoo at agad niyang napansin ang pagbabago sa kilos ng kanyang nobyo. Sinisi niya ito dahil mula nang malaman ni Jeongdo ang kalagayan ng kanyang pamilya, nag-iba na ang pakikitungo nito sa kanya. Noon, pareho pa silang bata at hindi marunong humarap sa pagkakaiba ng kanilang estado, kaya nauwi iyon sa matinding away. Si Jeongdo, dahil sa hiya at nasugatang dignidad na dulot ng kahirapan, ay nakapagsabi ng masasakit na salitang labis na nakasakit kay Jiwoo hanggang sa siya ay umiyak. Nagsimula siyang magsisi sa pagbili ng polo para kay Jiwoo nang hindi iniisip ang mararamdaman nito at humingi ng tawad bago tuluyang umalis. Nang mapagtanto ni Jeongdo ang kanyang pagkakamali, tahimik siyang umiyak. Kinabukasan, pumunta siya sa bahay ni Jiwoo upang humingi ng tawad, ngunit walang sumasagot sa kanyang tawag o text. Ang hindi niya alam, nagkasakit si Jiwoo at naospital dahil sa matinding kalungkutan. Kahit gumaling na siya, hindi pa rin maayos ang kanyang pakiramdam. Hindi na siya nagpaalam ng harapan kay Jeongdo, sa halip, nagpadala na lamang siya ng mensahe na humihiling na mamuhay ito ng mabuti. Nang matanggap ni Jeongdo ang mensahe, labis siyang nabigo. Hanggang sa pagtatapos ng kanyang pag-aaral at pagsisimula sa trabaho, patuloy pa rin niyang pinagsisisihan ang nangyari. Sa kasalukuyan, upang tulungan si Jiwoo na tumigil sa pag-inom, nagpadala si Jeongdo ng maraming video na nagpapakita ng tunay na pinsalang dulot ng alak. Dahil sa mga video na ito, nagising si Jiwoo sa galit at pagkabahala, kaya tumakbo siya upang hanapin si Jeongdo. Nagulat siya nang makita ito at muntik nang umalis, ngunit hinila siya ni Jeongdo patungo sa parke. Ipinaliwanag ni Jiwoo na kung talagang gusto niyang tulungan ang isang tao na tumigil sa pag-inom, kailangan niyang samahan ito, umupo, magbasa ng libro, at mag-ehersisyo, hindi lamang magpadala ng mga mensahe online. Sa sandaling iyon, nakita ni Jiwoo ang isang kalsadang may graba at hiniling kay Jeongdo na hubarin ang sapatos at umakyat doon kasama niya. Ipinaliwanag niyang makakatulong iyon sa sirkulasyon ng dugo at sa mas maayos na pagtulog. Naglakad sila sa kalsadang may graba at naupo sa gilid upang hugasan ang mga paa. Hindi naghugas si Jiwoo, umupo lamang siya sa tubig. Nang makita ito ni Jeongdo, wala siyang nagawa kundi buksan ang gripo at maingat na hugasan ang mga paa ni Jiwoo. Nang magsimulang magwisik ng tubig ang mga paa nito, kumuha siya ng panyo at dahan-dahang pinatuyo ang mga iyon. Naramdaman ni Jiwoo ang pag-aalaga ni Jeongdo at nakaramdam siya ng saya, ngunit kasabay nito ang takot na baka malunod siya sa kabaitan nito at hindi na makawala. Muli siyang lumapit kay Jeongdo, ngunit napagtanto ng lalaki na medyo awkward na ang kanyang ginagawa, kaya ibinigay niya ang tuwalya upang si Jiwoo na mismo ang magpunas. Sa daan pa uwi, nakatulog si Jiwoo sa kotse. Hindi siya ginising ni Jeongdo at ibinaba pa ang upuan upang mas maging komportable ang kanyang tulog. Pagkaraan, pumunta si Jiwoo sa kumpanya upang makita ang kanyang kapatid na si Jeon. Kahit pinigilan siya ni Jeongdo, nagpa siya pa rin siyang umalis. Pinayuhan siya ni Jeon na manatili at magtrabaho sa kumpanya. Sa puntong iyon, hindi pa alam ni Jiwoo na may malubhang karamdaman si Jeon at mas lalong hindi niya alam na maaga na itong nalaman ng kanyang bayaw na si Minwoo. Dahil sa masamang hangarin, nag-alok si Minwoo na makipagtulungan kay Choi upang planuhing ibenta ang kumpanya, kapalit ng pangakong siya mismo ang magpapatakbo ng sariling negosyo. Dahil napakaganda ng alok, agad pumayag si Choi. Nang gabing iyon, palihim na pinuntahan ni Minwoo ang sekretarya, binayaran ito, at inutusan na lagyan ng gamot ang pagkain ni Jeon. Umaasa siyang mabilis na hihina at babagsak si Jeon upang tuluyan niyang makontrol ang negosyo. Samantala, si Jeongdo ay nananatiling nalilito sa pagiging matigas ang ulo at hindi mahulaan ni Jiwoo, habang ang kanyang puso ay unti-unting nadudurog. Nang araw na yon, dumating si Jeongdo sa harap ng simbahan upang sunduin ang kanyang ina. Nakita niya itong nakahiga sa upuan. Bumalik sa alaala niya ang panahong siya mismo ay labis na nalasing at nakahiga rin sa ganoong upuan. Noon, nalulung siya sa bisyo at labis na nag-alala ang kanyang ina para sa kanya. Nagmadali itong tumakbo upang gisingin siya at nang makitang mulat pa rin siya, saka lamang ito nakahinga ng maluwag. Sa sandaling iyon, hiniling ni Jeongdo sa kanyang ina na magdagdag ng isa pang pangalan sa listahan ng panalangin. Hindi niya binanggit kung sino iyon at sinabi lamang na isa itong kaibigan. Pagkatapos, tinanong niya ang kanyang ina kung paano niya matutulungan ang isang kaibigang alkoholiko na tumigil sa pag-inom. Ang tinutukoy niya ay si Jiwoo. Nakikita niya itong masaya sa panlabas ngunit palaging naghahanap ng alak. Natatakot siyang kung lalapit si Jiwoo sa kanya, baka tuluyan itong malulong sa bisyo. Sa simula pa lamang ng usapan, iminungkahi ng kanyang ina na maaari niyang tulungan ang taong iyon gaya ng pagtulong niya noon sa kanya sa pamamagitan ng paggawa ng maliliit ngunit taos-pusong bagay upang mabawasan ang pag-isip nito ng pagpapakamatay. Dahil sa alitan nila ni Jiwoo, na ospital din ang kanyang ina. Dumalaw si Jeon at pinayuhan siyang mamuhay ng maayos upang maalagaan si Jiwoo. Hindi niya maunawaan kung ano ang nagawang kasalanan ni Jiwoo upang kamuhian ito ng ganoon. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang nagtitiis at ginagawa ang lahat upang maunawaan at makilala si Jiwoo. Sinisisi niya ang kanyang ina, iniisip na kung kinamumuhian man nito si Jiwoo, dapat ay hinayaan na lamang siyang mamuhay ayon sa gusto niya, tulad noong 20 taong gulang pa ito. Bakit pa kailangang pahirapan si Jiwoo at pahirapan din ang sarili? Kinabukasan, biglang nakatanggap si Minwoo ng isang liham na walang anumang impormasyon tungkol sa nagpadala. Nang buksan niya ito, agad na nabahala ang kanyang mukha. Hindi nagtagal, dahil sa kahangahangang kakayahan ni Jeongdo sa trabaho, ang newsroom na kanyang pinagtatrabahuhan ay binoto bilang pinakapaboritong ahensya ng media ng mga artista.
Bilang gantimpala, nagpa siya ang editor-in-chief na ipadala si Jeongdo sa Chicago upang hasain pa ang kanyang kakayahan. Isa itong napakadalang na pagkakataon, ngunit nag-alinlangan siya. Nakipag-usap siya sa mga seniors, ipinaliwanag na hindi siya kampante para kay Jiwoo dahil hindi pa ito tuluyang tumitigil sa bisyo at magulo pa rin ang buhay. Galit at lungkot ang naramdaman ng kaibigan na nagpayo sa kanya na seryosong balikan at pag-isipan ang mga nangyari noon. Hindi kayang bitawan ni Jeongdo si Jiwoo, ngunit ang mga taong nagmamalasakit sa kanya ay ayaw na siyang makitang masugatan muli. Ang mga salitang iyon ay muling nagpaalala sa kanya ng masakit na nakaraan. Nang umalis si Jiwoo sa ikalawang pagkakataon, namuhay si Jeongdo sa araw-araw na pagkalasing, umaasa sa alak upang makalimot. Tuwing umaga, alak agad ang hinahanap niya na para bang iyon lamang ang nagpapagaan ng sakit. Sa trabaho, nagbubuhos pa siya ng alak sa tubig na labis na nakaapekto sa kanyang gawain. Sa mga salusalo, nagwawala siya sa harap ng mga nakatatanda at gumagawa ng mga kahangalan. Isang araw, habang hindi siya napapansin ng kanyang ina, biglang may malakas na ingay na nagmula sa banyo. Binasag niya ang salamin gamit ang kanyang kamao. Balak sana siyang dalhin ng kanyang ina sa ospital, ngunit nawalan siya ng kontrol at itinulak ito hanggang sa bumagsak at mabali ang braso. Pagkagising niya sa ospital, nakita niyang balot ng gasa ang kanyang kamay at nalilito niyang tinanong ng kaibigan kung ano ang nangyari. Nang malaman ng lahat, umiyak siya at agad tumawag sa kanyang ina upang humingi ng tawad, puno ng pagsisisi. Upang hindi na mag-alala ang kanyang ina, kusang loob siyang nagpasok sa ospital upang magpagamot sa pagkalulong sa alak. Ang kahiyahiyang alaala ay nananatiling malinaw sa kanyang isipan. Nauunawaan ni Jeongdo ang malasakit ng kaibigan, ngunit hindi pa rin niya kayang bumitaw. Bago umalis, inimpake niya ang natirang barbecue at dinala ito sa bahay ni Jiwoo upang ipagluto siya. Kahit pauwi na sana siya mula sa trabaho, nang makita niya ang masarap na karne ay binili pa rin niya yon para kay Jiwoo. Nang makita niyang masayang kumakain si Jiwoo, hindi maitago ni Jeongdo ang kanyang tuwa. Habang nagliligpit ng mga pinggan, napansin niya ang kalahating bote ng alak na nakatago sa kabinet, kaya lihim niya itong inilagay sa kanyang bag nang hindi nalalaman ni Jiwoo. Kinabukasan, habang nasa trabaho, nakatanggap si Jeongdo ng mensahe mula kay Jiwoo na nagpapakita sa football field ng unibersidad. Bumalik sila sa lugar kung saan sila dating nagmamahalan, isang pok na madalas nilang puntahan noon. Pareho silang binalot ng matinding nostalgia. Sinabi ni Jiwoo kay Jeongdo na desidido pa rin siyang umalis. Ang pag-aalaga ni Jeongdo ay nagpaparamdam sa kanya na parabang bumabalik sila sa nakaraan, ngunit alam niyang hindi siya maaaring manatili sa isang ilusyon. Kung pipigilan siya ni Jeongdo, patunay lamang iyon na pareho pa rin silang hindi nakaka-move on. Pagkatapos sabihin yon, tumayo si Jiwoo at umalis. Hindi siya hinabol ni Jeongdo, ngunit labis ang sakit na naramdaman ng kanyang puso. Nang gabing iyon, hinaluan niya ang soda ng energy drink upang maibsan ang lungkot. Naalala niya ang mga sandaling nagmamakaawa si Jiwoo na huwag na siyang lapitan dahil natatakot itong mahulog muli at ang mga alaalang iyon ay lalo pang sumugat kay Jeongdo. Samantala, nag-iisa si Jiwoo sa bahay nang biglang ipinasok ng kanyang dating asawa ang password sa pinto at pumasok. Nang makita niya ang lalaki sa harap niya, siya ay nagulat at natakot at agad na hiniling na umalis ito. Ngunit unti-unting lumapit ang dating asawa, nagmamakaawang bumalik siya rito, sinasabing kahit nangaliwa at gumamit siya ng droga noon, may karapatan pa rin siyang magbago. Nang hindi umubra ang pagmamakaawa, nagsimula itong magbanta, sinasabing kung iwan siya ni Jiwoo at ng kanyang pamilya, hindi na siya mabubuhay ng maayos tulad ngayon. Inihalin tulad pa nito si Jiwoo kay Cinderella matapos ang hating gabi, wala ng prinsipe na magkaka-interes, puro maruruming daga na lamang ang nasa paligid. Habang nagpapanik si Jiwoo at hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon, biglang tumunog ang doorbell. Pumasok si Jeongdo at nagulat nang makita ang dating asawa ni Jiwoo. Hindi niya nagustuhan ang pagkakita kay Jiwoo na tila nangingimi sa harap ng ibang lalaki, kaya lumapit siya at pinaalalahanan na huli na para tumanggap ng bisita at malinaw na nais niyang paalisin ang lalaki. Malakas na sumigaw ang dating asawa, binalaan si Jeongdo na hindi siya welcome at tinanong kung ano ang pakay nito. Walang pag-aalinlangang ipinahayag ni Jeongdo na nanliligaw siya kay Jiwoo, isang pahayag na hindi man lamang ikinagulat ng lalaki. Wala nang nagawa ang lalaki kundi magbanta, ngunit nang hindi siya pinansin ni Jeongdo, napilitan itong buksan ang pinto at tuluyang umalis. Sa kasalukuyan, ayaw na ni Jiwoo na muling pumasok si Jeongdo sa kanyang buhay kaya pinaalis niya ito. Gayunpaman, nagmatigas si Jeongdo at iginiit na mananatili siya upang tulungan si Jiwoo na tumigil sa pag-inom. Matapos sabihin yon, agad siyang kumilos. Inangkin niya ang silid tulugan at naghintay, ngunit hindi pumasok si Jiwoo. Dahil dito, lumabas siya upang hanapin ito. Galit na tumakbo si Jiwoo patungo sa kanyang kotse. Ngunit nang mag-text si Jeongdo habang nasa garahe siya, sinabihan siya ni Jeongdo na bumili ng tsaa pagbalik niya. Nais sana niyang tawagan ang kanyang kaibigan upang makituloy, ngunit ayaw niyang maging abala, kaya umuwi na lamang siya. Pagbukas niya ng pinto, nalaman niyang isinara ni Jeongdo ang pinto mula sa loob at ginamit iyon upang pilitin siyang ibigay ang password ng bahay. Dahil ayaw makipagtalo at ayaw ring makaistorbo ng kapitbahay, napilitan si Jiwoo na ibigay ang password. Nang gabing iyon, naroon si Jeongdo, natulog siya sa kwarto habang si Jiwoo ay natulog na nakayakap sa sarili sa sofa. Nang humupa ang ingay ng gabi, unti-unting kumalma ang dalawa. Ang pakiramdam ng paninirahan sa iisang bahay ay parehong nakakalito para sa kanila. Kinabukasan, bago umalis para sa trabaho, binalaan ni Jeongdo si Jiwoo na kung maglalakas loob itong palitan ng password, gagawin niya ang lahat upang mas maging mahirap pa ang sitwasyon kaysa sa mga lasenggong tambay sa paligid.
Ngunit pag alis niya, agad namang tumawag si Jiwoo sa building manager upang palitan ang password. Samantala, pagdating ni Jeongdo sa opisina, nakatanggap siya ng tawag mula kay Dahae, ang kabit ng dating asawa ni Jiwoo. Hinahanap nito si Kim Do-jin, ang senior manager ni Jeongdo, dahil noon ay nabuking ang babae sa pangangalo niya at ngayon ay nakakulong. Gusto ni Dahae na malaman kung sino ang nagsumbong laban sa kanya at hinala niyang may pakana yon. Kaya ipinakiusap niya kay Jeongdo na kapag nakita niya si Do-jin, ipasabi na tumawag ito sa kanya. Nagtaka ang kanyang boss nang marinig ang pangalan ni Do-jin, ngunit hindi na nagbigay ng paliwanag si Jeongdo at sinabing anti-fan lamang iyon. Sa loob-loob niya, ramdam niyang may paparating na gulo. Matapos ang trabaho, dumaan si Jeongdo sa bahay ng kanyang mga magulang upang kumuha ng pera. Doon, ipinakilala ng kanyang ina ang isang babae, apo ng isang elder sa simbahan na nagtatrabaho sa Chicago. Agad tumutol si Jeongdo nang marinig ito. Ang kanyang ina, na sabik, ay nagsabing gusto nitong mangisda sa dalampasigan at hinihikayat siyang umalis ng Korea upang sundan ang babae. Mabilis na umalis si Jeongdo. Pagdating niya sa bahay ni Jiwoo, sinubukan niya ang password at laking gulat niya nang matuklasang hindi ito napalitan. Nagluto siya ng pansit na may kimchi at kumain ng masarap. Sadyang gumawa siya ng malalakas na tunog habang umunguya ng kimchi upang asarin si Jiwoo na nasa tabi niya. Sa huli, hindi napigilan ni Jiwoo ang sarili. Kinuha niya ang mangkok ng pansit at nang matikman ang kimchi, agad nagliwanag ang kanyang mga mata. Walang tigil niyang pinuri ang husay ng ina ni Jeongdo, sabay sabing tunay itong pinakamagaling. Bago matulog, lumabas si Jeongdo sa sala na nakahubad ang pangitaas. Nahiya at natakot si Jiwoo, iniisip na baka samantalahin niya ang pagkakataon. Ngunit lumapit lamang si Jeongdo at kumuha ng plaster upang idikit sa kanyang likod. Niyakap ni Jiwoo ang kanyang mainit na mukha, galit at nahihiya, at pinagalitan siya dahil sa pakikipaglaro sa kanya. Tumawa si Jeongdo sa una, ngunit nang hawakan ni Jiwoo ang kanyang likod, nanigas ang buong katawan niya at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Lalo pa siyang nalito nang matapos idikit ang plaster at bigla siyang niyakap ni Jiwoo. Mabilis ang tibok ng kanyang puso na para bang lalabas na ito. Napansin iyon ni Jiwoo at natawa lamang. Dahil si Jiwoo ang nagsimula, pinili ni Jeongdo ang tamang sandali upang ilihis ang kanyang atensyon tuwing nararamdaman niyang nagiging mapanganib ang sitwasyon. Kahit kailangan niyang lumabas at maglakad-lakad upang makaiwas sa tukso, ginawa niya yon. Labis ang pasasalamat ni Jiwoo, ngunit sinasabi niyang siya mismo ang nagpapahirap kay Jeongdo, at kapag tuluyan na siyang nakaalis, saka pa lamang siya makakatigil sa pag-inom. Kinabukasan, nang lumabas si Jeongdo upang pumasok sa trabaho, nagulat siya nang makita si Jiwoo na naghanda ng almusal. Habang kumakain, pinuri niya ang pag-aalaga nito. Gayunpaman, nanatiling matigas ang ulo ni Jiwoo, ikinukumpara ang sarili sa isang inaalagaang baboy na hinihintay na lamang katayin. Nagbabala pa siya na pagkatapos kumain, huwag na itong manggulo. Hindi pinansin ni Jeongdo ang banta at sa halip ay nagsabing gusto niya ng tinapay at gatas, at dapat ay ihanda yon kinabukasan. Dahil sa inis at katamaran, dinala ni Jiwoo ang lahat ng gamit ni Jeongdo pauwi. Pagkatapos, nag-text siya rito na dinala na niya ang mga bagahe sa bahay, at kung hahanapin pa siya nito, tatawag na siya ng pulis. Samantala, naubos ni Minwoo ang lahat ng perang ipinuhunan, kaya galit na galit ang kanyang kaibigan. Nangako si Minwoo na babayaran niya ang lahat kapag naibenta na ang kumpanya. Para sa kanya, kailangan lang niyang kumilos bago pa malaman ni Jeon ang lahat. Nanatili siyang kalmado at ipinakita pa ang isang video ni Jeon na may mga senyales ng pagkalimot, sinasabing dahil sa sakit nito ay hindi nito mahahalata ang mga galaw niya. Tinawagan niya si Choi para kunin ang kumpanya at ipinabili agad ito kay Manja, kaya napilitan na lamang sumunod ang kanyang kaibigan. Samantala, umaasa si Jiwoo na susuko na si Jeongdo, ngunit bigla itong lumitaw sa pintuan habang nakikipag-usap siya sa isang kaibigan. Sa pagkakataong iyon, nagsinungaling si Jeongdo at sinabing tumutulong lamang siya kay Seyaong. Sa parehong araw, nagtanghal ng dula si Woo-sik at inimbitahan silang manood. Ipinaliwanag ni Jiwoo na hindi siya pwedeng manatili ng matagal sa masisikip na espasyo at nangako siyang siya mismo ang magpapaliwanag sa kanilang dalawang kaibigan. Dahil hindi naging epektibo ang pag-uusap noong hapon, agad binago ni Jeongdo ang taktika niya. Paulit-ulit niya si Jiwoo inimbita na kumain, maglakad, at pati na rin pumunta sa amusement park sa gabi. Sa dami ng pakiusap, napapayag din si Jiwoo pero may kondisyon, kung hindi buong amusement park ang pipiliin, hindi siya pupunta. Agad tumaya si Jeongdo, kung makukuha niya ang buong parke, kailangan pumunta si Jiwoo sa kumpanya niya para magtrabaho. Inakala ni Jiwoo na nagyayabang lang siya, kaya pumayag agad nang hindi na nag-isip pa. 10 taon na ang nakalipas, sina Jeongdo at Jiwoo, pagkatapos maghiwalay ng ilang taon, ay muling nagkita sa kasal ni Seyaong. Laging bumabalik sa isip ni Jeongdo kung bakit umalis si Jiwoo noon nang walang paalam, kaya patuloy siyang nagrereklamo. Nakita ni Jiwoo ang lungkot sa mukha ni Jeongdo, kaya nagsalita siya ng masasakit upang mawalan ito ng pag-asa at tuluyang lumayo. Pagkatapos ng kasal, hiningi ni Jeongdo ang numero ni Jiwoo. Nang malasing siya, tinawagan niya ito at hiniling na magkita sila. Dumating si Jiwoo sa tagpuan at nadatnan si Jeongdo na lasing at tulog. Nang akayin niya ito, bumagsak si Jeongdo sa lupa. Binigyan siya ni Jiwoo ng tubig para magising, at hindi napigilan ni Jeongdo ang pag-iyak habang tinatanong kung bakit bigla na lang nawala si Jiwoo noon. Ipinaliwanag ni Jiwoo na hindi niya kayang harapin si Jeongdo dahil sa napakalaking pagkakaiba ng kanilang kalagayan. Para sa 20 taong gulang na Jiwoo noon, habang lalo silang nagiging magkalayo, ang pag-alis ang tanging paraang naisip niya. Nang marinig iyon, napaiyak si Jeongdo at nang hinayang na hindi siya sapat na matanda noon.
Hindi rin napigilan ni Jiwoo ang pag-iyak. Pagkatapos, namuhay si Jiwoo sa sakit at pangulila. Naupo silang dalawa hanggang mag-umaga, nagutom sila kaya nagluto ng pansit para mapainit ang tiyan. Nang malaman ni Jeongdo na sasakay ng eroplano si Jiwoo pauwi ng gabing iyon, nagmadali siyang kumuha ng taxi para dito. Ngunit hindi niya kayang hayaang mawala muli si Jiwoo sa mundo niya. Matagal na nakatayo si Jeongdo habang pinapanood si Jiwoo na umalis, pero matapos ang trabaho, nakita niya si Jiwoo sa harap ng kumpanya. Nagsinungaling si Jiwoo tungkol sa flight at humingi ng tulong kay Jeongdo. Tuwang-tuwa si Jeongdo at agad niya itong dinala sa bahay niya. Nang marinig niyang nagrereklamo si Jiwoo sa amoy ng banyo, hindi siya nag-atubili, tumakbo siya sa tindahan para bumili ng panlinis at pang-araw-araw na gamit. Pagbalik niya, nakita niyang nakatulog si Jiwoo sa sofa. Marahan niyang hinaplos ang buhok nito at hinawakan ang kamay. Sa sandaling iyon, ang pusong matagal nang naghahanap ay parang nakatagpo ng pahinga. Mula noon, si Jeongdo na dating laging overtime ay umuwi na agad para makasama si Jiwoo. Isang araw, umuwi siya at hindi niya nakita si Jiwoo, kaya nag-alala siya at tumawag. Nang malaman niyang nasa laundromat ito, bumuntong hininga siya at pumunta roon para samahan siya. Habang kumakain sila ng ice cream, tinanong niya kung ano ang ginawa ni Jiwoo sa New York. Sinabi ni Jiwoo na marami siyang natutunan at American Studies ang kurso niya, pero ngayon ay wala siyang gustong gawin at hindi pa niya kayang mabuhay mag-isa. Nang marinig iyon, agad nagsalita si Jeongdo. Pinasalamatan siya ni Jiwoo at sa wakas ay ngumiti. Mula noon, napagtagumpayan nila ang distansya at mas naging malapit. Pareho silang hindi nakatulog ng gabing iyon. Biglang tumayo si Jiwoo at nagtanong kung nagawa na niya yon. Hindi naintindihan ni Jeongdo, kaya naguluhan si Jiwoo. Lumapit siya, pero itinulak siya ng babae. Sa huli, nagpatuloy sila, sa sandaling iyon, hindi na napigilan ang damdamin. Lumapit si Jeongdo at naging makabuluhan ang gabing iyon. Nalagpasan nila ang mga hadlang at tuluyang nagkabalikan. Pagkatapos noon, nagsimula silang mamuhay ng magkasama. Sama-sama nilang pinalamutsyan ang dingding ng mga larawan, nagpunta sa pampublikong paliguan, at magkasamang nagbasa sa parke. Hinanap pa ni Jiwoo ang lumang shirt na ibinigay ni Jeongdo noon at isinuot iyon para sunduin ang kasintahan niya pagkatapos ng trabaho. Nang makita pa lang niya ang figura ni Jeongdo, tumakbo siya at tumalon sa mga bisig nito. Ngunit doon din nagtapos ang magagandang alaalang iyon. Sa pagkakataong ito, dinala ni Jeongdo si Jiwoo sa amusement park. Pagpasok pa lang sa gate, sabay-sabay na nagliwanag ang lahat ng rides at napuno ng maningning na ilaw ang buong lugar. Dahil kakilala ni Jeongdo ang may-ari ng parke, bumili siya agad ng maraming tiket para lubos silang makapagsaya. Sinubukan nila ang bawat laro mula sa pagsakay sa kabayo hanggang sa karera ng kotse. Umaalingaw ang halakhak nila sa buong parke. Hindi nila alam na ang dating asawa ni Jiwoo ay naghahanap na ng abogado, balak iapela ang diborsyo at kunin si Jiwoo pabalik para gawing sariling pag-aari. Habang masayang naglalaro sina Jeongdo at Jiwoo, biglang nagka-technical error at tumigil ang makina. Inamin ni Jiwoo na matagal na siyang hindi nakaramdam ng ganitong kasiyahan. Sinamantala ni Jeongdo ang pagkakataon para ipaalala ang pangako niyang magtrabaho. Matapos subukan ng lahat ng rides, naupo silang dalawa para magpahangin. Nakita sila ng tiyuhin at nagpatugtog ng musika para mas lalong sumaya ang paligid. Nang marinig ang tugtog, marahang sumayaw si Jiwoo. Sa gitna ng sayaw, umiti siya kay Jeongdo at isang tingin pa lang ay sapat na para guluhin ang tibok ng puso niya. Nang unti-unting matapos ang musika at sabay na maglaho ang mga ilaw, kapwa bumalik sa realidad ang dalawa mula sa isang magandang panaginip. Sa sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata, malinaw ang damdaming matagal nang hindi maitatago, hindi na kailangan ng anumang salita. Masayang-masaya si Jiwoo sa amusement park na inihanda at binayaran ni Jeongdo. Kahit pauwi na sila sa lungsod, dala pa rin niya ang saya. Sa pagkakataong iyon, hiniling ni Jeongdo na tuparin ni Jiwoo ang kanilang napagkasunduan at bumalik. Dahil kailangan ng pamilya ang tulong, sa pagkakataong ito ay hindi na tumutol si Jiwoo at pumayag na. Nang maghiwalay sila, pareho silang nalungkot at ayaw pang magpaalam agad. Inanyayahan ni Jiwoo si Jeongdo sa bahay upang kumain. Habang kumakain sila at nanonood ng pelikula, masaya silang nagkwentuhan na para bang bumalik sila sa panahon ng kanilang masidhing pag-ibig noon. Pagkatapos kumain, nakatulog si Jeongdo sa sofa. Tinakpan siya ni Jiwoo ng kumot at tahimik na nanatili sa tabi niya buong gabi. Kinabukasan, habang pinagmamasdan ni Jiwoo si Jeongdo na mahimbing na natutulog, bigla itong nagising. Nahihiya sana siyang gisingin ito para pumasok sa trabaho, ngunit mabilis na tumayo si Jeongdo at nag-asikaso. Pagkatapos maligo, hindi niya makita ang kanyang mga damit. Nang tanungin niya si Jiwoo, nalaman niyang inayos na nito ang kanyang mga gamit. Habang aligaga siyang tumatakbo upang kunin ang damit, inaasar siya ni Jiwoo na para bang kahapon pa ay nakita na nito ang lahat. Pagdating sa opisina, pinagalitan si Jeongdo ng kanyang boss. Lumabas na kusa niyang isinuko ang mahalagang pagkakataong mag-aral sa Chicago at hiniling sa direktor na ibigay iyon sa iba. Hindi nagtagal, nagpa siya si Jeongdo na para sa kanya, mas mahalaga ang makasama si Jiwoo kaysa sa anumang pagkakataon sa mundo. Alam ng pinuno ng departamento na nagulo ang plano niya sa buhay dahil kay Jiwoo, kaya galit at balisa itong sinisi siya, pati na ang kakulangan niya sa wika. Paulit-ulit siyang nabigo dahil kay Jiwoo. Samantala, lumapit ang dating asawa ni Jiwoo kay Minwoo at sinabi na tinawagan siya ni Daehae na humihiling na bisitahin siya agad. Inakala ni Minwoo na pera ang pakay, ngunit nakaramdam siya ng matinding pagkabalisa. Nang gabing iyon, habang naguguluhan pa si Jeongdo tungkol sa Chicago, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Jeon.
Kinabukasan, dumating si Jeongdo sa takdang oras at tinawagan si Jeon upang ipaalam na nakarating na siya. Nagulat si Jeon dahil hindi niya siya kilala at wala siyang maalalang nagpadala ng mensahe. Nang magpunta si Jeongdo, nalaman niyang nasa isang kainan pala si Jeon kaya agad siyang tumakbo roon. Nakita niya itong kumakain, may sarsa ang damit at napapatingin sa kanila ang mga tauhan ng kainan. Upang hindi mahalata ang kalagayan ni Jeon, agad hinubad ni Jeongdo ang kanyang Amerikana, isinuot iyon sa kanya at tinulungan siyang umalis. Habang naglalakad sila, napansin ni Jeongdo ang isang babaeng empleyado na tumitingin sa kanila ng kakaiba, tila alam nito ang karamdaman ni Jeon. Ang babaeng iyon ay ang sekretaryang sinuhulan ni Minwoo, na lihim na naglalagay ng gamot sa pagkain at inumin ni Jeon. Nang bahagyang luminaw ang isip ni Jeon at humingi ng kape, sinamantala ng sekretarya ang pagkakataon upang lagyan muli ng gamot. Doon napagtanto ni Jeon na hindi niya maitatago magpakailanman ang kanyang karamdaman. Habang inaaliw ni Jeongdo si Jeon, ipinaalam niya na pumayag na si Jiwoo na magtrabaho sa kumpanya at unti-unti nang magiging maayos ang lahat. Nagsisi si Jeon at inamin na siya ang pumilit sa kanilang maghiwalay noon na siya ring nakasakit kay Jeongdo. Ngayon, nagmamakaawa siya sa kanya at humihingi ng tulong. Kalaunan, habang magkasamang kumakain sina Jeongdo at Jiwoo, naglakas loob si Jeongdo na itanong kung bakit bigla na lamang umalis si Jiwoo noon nang walang paalam matapos silang magsama at manirahan. Noong panahong nagkabalikan sila, hindi na mapaghiwalay ang kanilang damdamin. Isang beses, balak sana ni Jeongdo na dalhin si Jiwoo sa isang mamahaling restoran sa katapusan ng linggo, ngunit nakatanggap siya ng tawag mula sa kanyang ina. Biglang nagkasakit ang kanyang ama at isinugod sa emergency room. Agad siyang tumakbo papunta sa ospital. Sa mga sumunod na araw, hindi umalis si Jeongdo sa tabi ng kanyang ina sa silid ng ospital. Nang tumawag si Jiwoo upang mangumusta, ipinaalam niya na kailangan niyang manatili roon at pinaalalahanan siyang kumain ng maayos at magbukas ng ilaw kapag gabi na. Pagkatapos ng tawag, bumalik siya sa tabi ng kanyang ina, hinawakan ang kamay nito, at sinabing magiging maayos din ang lahat. Buong gabi silang naghintay hanggang kinabukasan. Samantala, naalala ni Jiwoo na tumawag ang ina ni Jeongdo noong nakaraang araw. Dahil sa matinding takot, hindi siya naglakas loob na sumagot. Tanghali na noon ngunit hindi pa rin siya tinatawagan ni Jeongdo, inakala niyang abala ito, kaya pinili niyang huwag nang tumawag upang hindi makaistorbo, at tahimik na lamang siyang naghintay. Isang araw matapos ang operasyon ng ama ni Jeongdo, sinamantala nito ang pagkakataong umuwi sandali upang bisitahin si Jiwoo. Nang makita siya, labis na naantig si Jiwoo at agad siyang niyakap, pinaalalahanan siyang kumain ng maayos at alagaan ang kanyang ina. Pagkatapos noon, habang nag-impake si Jeongdo ng ilang gamit upang bumalik sa ospital, pagkaalis niya ay lumapit ang kapatid na babae ni Jiwoo at ibinunyag ang isang lihim, anak sa labas pala si Jiwoo ng kanilang ina. Pinayuhan niya si Jiwoo na umalis na lamang, dahil buong buhay niya ay dumanas siya ng pagkamuhi ng ina at walang katapusang trauma. Kung malalaman ng ina na magkasama sila ni Jeongdo, ang magiging kalagayan ni Jiwoo ay libong beses na mas masahol. Matapos marinig iyon, tahimik na pumunta si Jiwoo sa ospital upang bisitahin ang ama ni Jeongdo at nadatnan niyang muli itong ipinapasok sa operating room. Ang matinding pagkabalisa ng mag-ina ay lubhang nakaapekto sa kanya. Hindi niya maiwasang balikan ang sinabi ng kanyang kapatid, pati ang huling pagkakataon sa restoran kung saan nakita niya si Jeongdo bilang isang serbidor at ang mapanlait na tingin ng ina na hanggang ngayon ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Doon niya naunawaan na tama ang kanyang kapatid, kung malalaman ng ina ang kanilang relasyon, tiyak na wawasakin nito ang dignidad at pagpapahalaga sa sarili ni Jeongdo ng walang awa. Matapos umiyak hanggang sa matuyo ang kanyang mga luha, iniwan ni Jiwoo ang regalong ibinigay ni Jeongdo at tahimik na umalis sa bahay. Nang gabing iyon, umuwi si Jeongdo at hindi na niya nakita si Jiwoo. Tumingin siya sa orasan, agad tumawag, ngunit walang sumasagot. Nagmadali siyang maghanap, ngunit huli na ang lahat. Habang nakikinig si Jeongdo sa kwento ni Jiwoo sa kasalukuyan, naalala niya na matapos silang magkita noon, sinabi ni Jiwoo na hindi niya gustong iwanan siya, kundi talikuran ang mundong kanyang ginagalawan. Sa paggunita nito, hindi napigilan ni Jeongdo ang sarili, mahigpit niyang niyakap si Jiwoo at nagpasalamat na pinili niyang mabuhay noon. Ngunit ayaw na ni Jiwoo na masaktan pa siya muli. Sinisi niya si Jeongdo sa labis nitong katapatan, habang siya mismo ay wasak at bigo sa pag-aasawa, ngunit iniisip pa rin siya nito. Puno ng pagsisisi si Jeongdo at humingi ng tawad dahil hindi niya nasamahan si Jiwoo sa mga pinakamasakit na yugto ng kanyang buhay. Hanggang ngayon, patuloy pa rin siyang binabagabag ng tanong na iyon. Sa loob ng 3 taon, nagkaroon din ng malinaw na sagot. Umalis si Jiwoo noon hindi dahil nawala ang pag-ibig, kundi upang protektahan si Jeongdo. Nang tuluyang maunawaan ang lahat, nagyakap silang dalawa at sabay na umiyak. Kahit nang ihatid nila si Jeon, ayaw pa rin nilang maghiwalay. Dahil dito, nagpasya si Jeongdo na sabihin kay Jiwoo ang lihim tungkol sa kanyang kapatid. Bago magsalita, pumasok muna si Jeongdo sa banyo ni Jiwoo upang maghilamos, pinilit na pakalmahin ang sarili, at huminga ng malalim ng ilang ulit. Sa sandaling iyon, biglang tumunog ang teleponong iniwan niya sa labas, tawag iyon mula kay Ate Jeon na nakita ni Jiwoo. Naputol ang tawag at agad na sinundan ng mensaheng nagsasabing personal niyang ipapaliwanag ang lahat kay Jiwoo. Paglabas ni Jeongdo ng banyo, tinanong siya ni Jiwoo kung anong sikreto ang itinatago niya tungkol sa pakikipag-ugnayan sa kanyang kapatid. Bubuksan pa lamang ni Jeongdo ang kanyang bibig nang muling tumunog ang telepono. Tawag muli iyon mula kay Jeon na humihiling kay Jiwoo na bumaba upang magkita sila. Bumaba si Jiwoo at hinarap si Ate Jeon na umamin na siya ang humiling kay Jeongdo na manatili para kay Jiwoo. Ikinuwento rin niya na nakita niya ang tapat na pagmamalasakit ni Jeongdo,
Kahit ilang taon na ang lumipas mula nang maghiwalay sila, hindi nagbago ang damdamin nito. Masaya si Jeon na may isang taong tunay na nagmamahal kay Jiwoo at umaasa siyang papasok na ito sa kumpanya sa lalong madaling panahon. Nang maunawaan ni Jiwoo na ginawa ni Jeongdo ang lahat ng ito para sa kanya, labis siyang natuwa. Ikinuwento pa niya kay Jeon na hinawakan siya ni Jeongdo at nagdala ng mga gamit sa bahay na para bang eksperto sa paggamot ng adiksyon. Samantala, naghihintay si Jeongdo sa bahay, balisa at labis na nag-aalala na baka malaman ni Jiwoo ang buong katotohanan at bumalik upang sisihin siya. Sa pag-isip pa lamang nito, namumutla na siya sa kaba. Hindi pa rin sinasabi ni Jeon ang tungkol sa kanyang karamdaman. Masayang tumango si Jiwoo at pumayag na bumalik sa trabaho sa kumpanya. Nakita ni Jeon na pumayag ang kapatid ng napakadali, kaya tumango rin siya. Tungkol sa pagbubunyag ng kanyang sakit, nanatiling balisa at hindi mapakali si Jeongdo sa bahay habang naghihintay ng balita. Ngunit nang bumalik si Jiwoo, may ngiti sa kanyang mukha. Naunawaan niya na ang pakikipag-ugnayan ni Jeongdo sa kanyang kapatid ay ginawa para sa kanya at labis siyang naantig. Alam ni Jeongdo na hindi pa sinasabi ni Jeon ang tungkol sa sakit, kaya sinunod niya ang bilin at hinintay na siya mismo ang magsabi. Pagkatapos magpaalam kay Jiwoo, nakatanggap si Jeongdo ng tawag, na sobrahan sa alak ang pinuno at medyo lasing, kaya hiniling na ihatid niya ito pauwi. Pagdating doon, ayaw makipag-usap ng pinuno. Aalis na sana si Jeongdo nang tawagin siya, at doon niya sinabi na hindi na siya pupunta sa Chicago. Tahimik lamang na nakinig ang pinuno. Kinabukasan, sinabi ni Jeon kay Minwoo na babalik na siya sa trabaho. Ipinahiwatig din niya na may sakit siya at nagpa siyang harapin ang kanyang walang kwentang asawa. Nanatiling mayabang si Minwoo, kumbinsidong panalo siya sa laro, at pinaalalahanan lamang si Jeon na mag-ingat sa kalusugan. Tumawag ang kapatid kay Jeongdo at sinabing magho-host ng party para kay Jiwoo na malapit nang magsimulang magtrabaho. Nabahala si Jeongdo sa ideya ng chess match habang masayang nakipagkita si Minwoo kay Choi upang alamin ang reaksyon ng mga direktor. Nang mabalitaan na babalik si Jiwoo, hindi natuwa ang lahat, ngunit walang naglakas loob magsalita dahil pawang mga tao sila ng dating chairman. Narinig ito ni Minwoo at kinutya ang kumpanya bilang puno ng mga sunod-sunuran sa kanyang biyenan. Kumbinsido siyang hindi kayang pangasiwaan ni Jeon ang buong kumpanya at magandang pagkakataon iyon para sa kanila. Plano niyang ibenta ang kumpanya at hatiin ang kita at sigurado siyang susunod sa kanya ang mga direktor. Pagkatapos kumain, tinawagan niya ang sekretarya upang dagdagan ang gamot ni Jeon. Sa daan pa uwi, binigyan ni Jeongdo si Jiwoo ng foot massager bilang regalo sa bago nitong trabaho at sinabi niyang ilagay iyon sa ilalim ng mesa upang magamit agad kapag napapagod. Kunwari ay ayaw ni Jiwoo, ngunit hindi niya maitago ang tuwa sa kanyang puso. Nang dumating ang oras ng paghihiwalay, pareho silang nahirapang magpaalam. Ayaw sumakay ni Jiwoo sa kotse, samantalang sinasadya ni Jeongdo na patagalin ang oras. Wala nang maisip na dahilan upang manatili, kaya napilitan si Jiwoo na sumakay at nag-alok na magkita na lamang sila muli sa istasyon ng tren. Tahimik si Jeongdo at hindi sumagot. Paandar na ang kotse nang biglang pigilan ni Jeongdo si Jiwoo, nag-ipon ng lakas ng loob at nakiusap na manatili pa siya ng isang gabi. Pagkarinig nito, iniwan agad ni Jiwoo ang lahat ng pag-aalinlangan, bumaba siya ng kotse, ibinigay ang manibela kay Jeongdo at sabay silang nagmadaling umuwi. Pagkapasok pa lamang sa pinto, hindi na nila napigilan ang damdaming matagal nilang kinikimkim at hinayaan nilang ang puso nila ang maglapit sa kanila. 2 beses silang naghiwalay na puno ng pagsisisi at sa sandaling iyon, sa wakas ay pinili nilang makinig sa tawag ng kanilang mga puso at bumalik sa isa't isa. Kinabukasan, habang mahimbing pa silang natutulog, may tumawag sa telepono. Doon nila nalaman na kagabi, sa sobrang pagmamadali, naiwan nila ang kotse na nakaharang sa daan. Balak sana ni Jiwoo na siya ang magparada, pero ayaw ni Jeongdo na mawala ng tulog ang kasintahan niya, kaya siya na ang lumabas. Sa sandaling iyon, nakita siya ng kanyang ina at inakala nitong bagong kotse lang ang pinalitan niya. Pagka-uwi ni Jeongdo, nakita niya ang cute na hitsura ni Jiwoo at hindi niya napigilang yakapin ito ng mahigpit. Nagluto silang dalawa, ngunit nahuli sila sa trabaho. Nagmamadali si Jeongdo na magbihis, pero tumanggi si Jiwoo at tumalon pa sa likod niya, gusto niyang manatili si Jeongdo sa bahay. Sa kumpanya, nananatiling galit ang pinuno kay Jeongdo dahil napalampas niya ang pagkakataong pumunta sa Chicago. Dahil hindi nila nakita si Kim Do-jin, pinag-usapan muna nila ang trabaho sa tulong ng mga intern hanggang sa magpasya si Jeongdo na hanapin siya. Natagpuan niya si Do-jin sa isang coffee shop lamang. Tinanong siya ni Jeongdo kung bakit siya nagsasagawa ng investigasyon at kung bakit kailangan pa niyang pumunta sa kumpanya. Ipinakita ni Do-jin na seryoso at totoo ang kanyang ginagawa, ngunit pinili niyang hindi ipaliwanag ang tunay na dahilan. Habang nagbabasyan pa sila, nakatanggap si Jeongdo ng tawag mula kay Jeon na nag-aayos ng appointment sa isang fashion company. Samantala, ang pinuno ng departamento ay isang apprentice, ngunit siya rin ang tagaloob ni Minwoo, kaya wala siyang pakialam sa sinuman. Pagdating ni Jeongdo, sinabi ng pinuno na maghintay siya sandali, darating daw agad si Jeon at sasabihin niya sa bagong kalihim na gumawa ng tsaa para kay Jeongdo. Pagkatapos, nagdala ang kalihim ng 2 tasa ng kape, isa roon ay may gamot na inihanda para kay Jeon. Hindi alam ni Jeongdo ang nangyayari, kaya kinuha niya ang isang tasa at iyon pala ang may gamot. Namutla agad ang sekretarya at pinigilan siya, sinasabing huwag niyang inumin ang kape ni Jeon. Ngunit ang reaksyon nito ang lalo pang nagdulot ng duda kay Jeongdo. Naalala niya na noon pa man, kakaiba na ang tingin ng sekretarya kay Jeon. Kutob niya may hindi simple sa lahat ng ito. Pagdating ni Jeon, sinabi niya kay Jeongdo na balak ng asawa niyang ipakalat ang balita tungkol sa kanyang sakit upang maibenta ang kumpanya.
Nag-aalala si Jeon na kapag nagsimula ng magtrabaho si Jiwoo at biglang malaman nitong may sakit siya at kailangan nilang harapin ang krisis sa kumpanya, malulumbay si Jiwoo dahil sa bigat ng responsibilidad. Kaya umaasa si Jeon na mas magbibigay si Jeongdo ng pansin sa kalagayan ni Jiwoo. Nangako si Jeongdo sa kapatid ni Jiwoo na lagi siyang nandoon upang alagaan si Jiwoo. Pagkatapos, tinanong ni Jeongdo ang background ng sekretarya at nalaman niyang ang taong iyon ay inirekomenda mismo ng kanyang bayaw, si Minwoo. Sa sandaling iyon, tahimik na ibinuhos ni Jeongdo ang natitirang kape sa kanyang bote at nagsinungaling na inumin niya na lang ito mamaya. Samantala, lumapit ang sekretarya kay Minwoo upang humingi ng tulong. Takot din siya na ang gamot na inilalagay niya sa pagkain ni Jeon ay maaaring ikamatay nito. Nang marinig iyon, nahulaan ni Minwoo na pera ang kailangan ng sekretarya. Nangako siyang magpapadala pa at sinabihan siyang mag-text na lang kung may problema. Pag-uwi, tinawagan ni Jeongdo ang isang kasamahan upang humingi ng impormasyon tungkol sa pagsusuri ng pagkain. Dinala rin niya ang tasa ng kape upang ipasuri kung may sangkap itong maaaring mag-trigger ng sakit. Habang pauwi, tumigil siya sa tindahan at bumili ng bouquet ng rosas na balak niyang ibigay kay Jiwoo. Ngunit hindi inaasahan, nakasalubong niya ang kanyang ina. Inakala ng ina na para sa kanya ang bulaklak kaya masayang tinanggap ito. Pagkatapos, nagkwento pa ito sa kaibigan, anak daw niya ang nagbigay ng bulaklak at ang sweet daw ng anak niya. Pagdating sa bahay, ikinuwento ni Jeongdo ang buong pangyayari upang marinig ni Jiwoo. Sinabi ni Jiwoo na manhid ang nanay niya pero kung masaya ito sa bulaklak, masaya rin siya. Malapit nang bumalik si Jiwoo sa trabaho. Kailangan niyang magpakuha ng litrato para sa press, ngunit pangit ang mga kuha. Gusto niyang magpakuha na parang sosyal na boss para igalang siya ng iba. Nang marinig iyon ni Jeongdo, nag-alok siyang kukunan niya ng magagandang litrato si Jiwoo. Ngunit sinabi ni Jiwoo na hindi iyon natural. Gusto niya, sa araw ng pagkikita nila kay Dujin, tatayo si Jeongdo sa isang sulok at kukunan niya ng litrato ang boss. Habang nag-uusap sila, nakatanggap ng tawag si Jeongdo mula sa mga nakatatanda, kaya agad niyang inihatid si Jiwoo. Pagdating sa pagkikita ng lahat, nalaman nilang alam na pala ng mga nakatatanda ang balita ng muling pagsasama nilang dalawa. Kaya naghanda ang mga ito ng espesyal na handaan at paulit-ulit silang pinayuhan na sa pagkakataong ito, hawakan na nila ng mahigpit ang kamay ng isa't isa at huwag nang mawala muli. Noong taong iyon, matapos ang pangalawang paghihiwalay, habang nasa tungkulin pa si Jeongdo, nabalitaan niyang ikakasal ang kapatid na babae ni Jiwoo. Umaasang makikita muli si Jiwoo, humingi siya ng pahintulot upang dumalo sa kasal. Noon din, bumalik si Jiwoo sa bansa at kinausap si Seyaong na nagpayo sa kanya na bisitahin si Jeongdo kahit isang beses. Akala ni Jiwoo gusto ni Seyaong na magkabalikan sila, ngunit hindi pala. Ang gusto ni Seyaong ay magkita sila kahit minsan upang ayusin ang lahat at maghiwalay ng maayos. Ngunit sa kaibuturan, ayaw ni Jiwoo ng ganoon. Mahal pa rin niya ang lalaki. Sa araw ng kasal, dumating si Jeongdo, ngunit dahil wala siyang imbitasyon, hindi siya pinapasok. Naghintay siya sa labas hanggang gabi. Dahil hindi niya nakita si Jiwoo, inimbitahan niya ang mga kaibigan na kumain sa labas upang makapagtanong tungkol kay Jiwoo. Hindi sinabi ni Seyaong kay Jeongdo ang tungkol sa naging pag-uusap nila ni Jiwoo. Sa mismong sandaling iyon, naglakas loob si Woo-sik na ipagtapat ang tunay niyang nararamdaman para kay Seyaong, ang matagal na niyang pag-ibig at hangaring makasama ito habang buhay. Sa harap ng kanyang tapat na pag-amin, napagtanto ni Seyaong ang lalim ng damdamin ni Woo-sik at ang katahimikan at katiyakang ibinibigay nito sa kanya. Sa huli, nagkasundo silang dalawa na harapin ang hinaharap ng magkasama at nagpa siyang magpakasal. Nagtawanan ng buong grupo, hindi nila namalayang si Jiwoo ay nakatayo lamang sa labas. Gusto rin ni Jiwoo na makita si Jeongdo kahit isang beses, ngunit nang makita niya ang masayang ngiti nito, pinili niyang huwag mangabala. Matapos ang sandaling pag-aalinlangan, tuluyan siyang umalis, dala ang matinding pangulila kay Jeongdo. Nang malaman niya mula kay Seyaong ang address ng kampo, agad siyang pumunta roon, umaasang may pagbabago. Sa kasamaang palad, nasa tungkulin si Jeongdo kaya hindi sila nagkita. Sa gitna ng matinding lamig, matagal na naghintay si Jiwoo sa istasyon, ngunit hindi pa rin niya nakita ang taong pinakamahalaga sa kanya. Samantala, nang bumalik si Jeongdo at nalaman niyang may bumisita sa kanya, agad siyang tumawag. Alam niyang si Jiwoo ang dumating, at inamin niyang nagsinungaling siya noon, sinabi niyang pumunta siya roon dahil nalungkot siya nang hindi niya nakita si Jiwoo. Sa sandaling iyon, parehong napagtanto ni Jeongdo at Jiwoo na ilang beses pala silang nagkasalisi ng pagkakataon. Doon nila tunay na naunawaan na kahit matagal silang nagkahiwalay, hindi kailanman nawala ang isa't isa sa kanilang mga puso. Masayang ipinatong ni Jiwoo ang kanyang ulo sa balikat ni Jeongdo, tahimik na nagpapasalamat sa tadhana na binigyan sila ng pagkakataong magkasamang muli at punan ang lahat ng pagsisisi noon. Kinabukasan, habang kumakain si Jeongdo, tumawag ang kanyang ina. Nagluto raw siya ng manok ngunit hindi ito maubos, kaya gusto niyang umuwi si Jeongdo upang kumain kasama niya. Ngunit dahil nais niyang makasama si Jiwoo, nagsinungaling siya at sinabing abala siya sa trabaho. Dahil dito, nalungkot ang kanyang ina. Sa totoo lang, napansin din ng ina na ang mga rosas ay hindi talaga para sa kanya. Naghinala siya na baka may gusto na ang kanyang anak. Kinabukasan, pumunta si Jiwoo sa kumpanya upang alamin ang istruktura ng mga tauhan sa lupon ng mga direktor at tapusin ang mga huling paghahanda bago siya opisyal na magsimula sa trabaho. Paglabas niya ng gusali, bigla niyang nakita si Jeongdo na naghihintay sa pintuan. Masayang tumakbo si Jiwoo palabas ng kotse, niyakap siya, at nagtatakang tinanong kung bakit siya naroon.
Doon niya nalaman na kamakailan lamang ay nakasalubong ni Jeongdo ang dating asawa ni Jiwoo sa harap ng bahay nito, ang lalaking patuloy na ayaw bumitaw at patuloy na nang istorbo. Mabuti na lamang at napalitan na ni Jiwoo ang password ng lock sa pinto kaya hindi na ito makapasok. Isang beses, dumating si Jeongdo upang balaan ang dating asawa na iligal ang pagpasok sa bahay ng iba. Upang ipakita ang kanyang otoridad, sadyang tumayo siya sa harap ng lalaki, ipinasok ang password sa pinto, at pumasok ng maayos, iniwang walang magawa ang dating asawa sa labas. Hindi pa rin kontento ang lalaki, kinuha niya ang regalong inihanda para kay Jeongdo at hiniling na ibigay iyon kay Jiwoo. Nang buksan ni Jiwoo ang regalo, nakita niya ang isang malaking singsing na brilyante at isang proposal card. Nang makita ito, gusto sanang magalit ni Jeongdo at pinagsisihan niyang hindi niya naturuan ng leksyon ang lalaki. Mabilis siyang inalo ni Jiwoo at nangakong personal niyang ibabalik ang singsing. Dahil bigla ang nagpakita ang dating asawa, nainis si Jeongdo, ngunit dahil sa paliwanag ni Jiwoo, unti-unting nawala ang kanyang selos. Nang gabing iyon, habang pinagmamasdan ni Jeongdo ang mahimbing na pagtulog ni Jiwoo, biglang bumalik sa kanya ang mga alaala ng nakaraan. 10 taon na ang nakalipas, matapos ang kanilang unang paghihiwalay, nagkaroon sila ng panahong magkasama muli. Isang gabi, nang makatulog si Jiwoo, lihim na sinukat ni Jeongdo ang daliri nito at maingat na bumili ng singsing. Ngunit bago pa niya ito maibigay, biglang nagkasakit ang kanyang ama at kinailangang maospital. Nang matapos niyang asikasuhin ang lahat at bumalik, nalaman niyang umalis na si Jiwoo walang paalam. Ang singsing na inihanda niya ng buong puso ay hindi kailanman nakarating sa dapat tumanggap nito. Kinabukasan sa trabaho, nagpasya siyang bumitaw at iniwan ang singsing. Dahil dito, ngayon ay determinado si Jeongdo na hindi magpatalo sa dating asawa ni Jiwoo. Nakipagkita siya sa dalawang kaibigan upang humingi ng payo kung anong regalo ang maaaring manalo sa labanan ng puso. Iminungkahi ng isa na bigyan si Jiwoo ng mamahaling kotse, habang ang isa naman ay tumulong mag-isip kung paano pahahabain ang bayaran. Habang masayang pinag-uusapan ng tatlo ang kanilang plano, biglang nakatanggap ng tawag si Jeongdo mula kay Jiwoo. Plano pala ni Jiwoo na sorpresahin siya, kaya pumunta ito sa harap ng gusali upang sunduin siya matapos ang trabaho. Dahil maaga siyang natapos, paalis na sana si Jiwoo nang lumabas ang pinuno mula sa newsroom at tinawag siya pabalik. Ang pinuno, na direktang supervisor ni Jeongdo sa loob ng maraming taon, ay personal na nasaksihan kung paano nagdusa at napagod si Jeongdo dahil kay Jiwoo. Ikinuwento nito kay Jiwoo na bago ang ikalawang paghihiwalay, nakakuha si Jeongdo ng pagkakataong lumipat sa social department, isang pangarap niya noon, ngunit dahil sa biglaang heartbreak, lubha siyang nalugmok. Hindi lamang sick leave ang kinailangan niya, pati ang paglipat ng trabaho ay naipagpaliban. At ngayon, dahil nais niyang makasama si Jiwoo, muli na namang tinalikuran ni Jeongdo ang bihirang pagkakataong magningning sa harap ng daan-daang tao sa pamamagitan ng training sa Chicago. Ikinuwento ng pinuno ang lahat ng ito sa pag-asang mauunawaan ni Jiwoo ang puso at mga sakripisyo ni Jeongdo. Matapos marinig ang lahat, nahiya at nalito si Jiwoo. Nang makita niyang muli si Jeongdo, siya mismo ang humingi ng tawad, nagsisisi dahil hindi niya alam na iniisip pala siya nito at handang isuko ang bihirang pagkakataong umangat. Ngunit inamin din niya sa sarili na marahil ay makasarili siya, sapagkat nang hindi pumunta si Jeongdo sa Chicago at piniling manatili sa tabi niya, nakaramdam siya ng labis at tahimik na kaligayahan. Mahigpit na hinawakan ni Jeongdo ang kamay ni Jiwoo. Nang marinig niya ang mga salitang iyon, naramdaman niyang sulit ang lahat ng sakripisyong ginawa niya. Kinabukasan, opisyal nang magsisimula si Jiwoo sa trabaho. Mula pa lamang sa umaga, abala si Jiwoo sa kakahanap ng susi ng kotse, samantalang si Jeongdo ay nakatayo sa tabi ng telepono, halatang may hinihintay. Nang dumating ang mensahe, agad niyang kinaladkad si Jiwoo pababa. Pagdating nila sa ibaba, nagulat si Jiwoo nang makita ang dati niyang driver, ang taong minsang nag-alaga at nagbantay sa kanya noon. Nang makilala niya ito, agad siyang tumakbo at mahigpit na niyakap ang driver. Nakatayo si Jeongdo sa isang tabi, puno ng pagmamalaki sa sorpresang regalong inihanda niya para kay Jiwoo. Para sa kanya, mas mahalaga yon kaysa sa anumang mamahaling kotse, isang paraan upang tulungan si Jiwoo na muling matagpuan ang pamilyar at ligtas na mundong dati niyang minahal. Noong taong iyon, matagal nang naghihintay si Jiwoo sa istasyon ng bus. Dahil sa sobrang lamig, nawalan siya ng malay hanggang sa matagpuan siya ng driver at agad na iniuwi. Nang umalis siya roon, hindi niya sinasadyang nadaanan ang kotse ni Jeongdo na palabas ng lugar at muli na namang nagkasalisi ang pagkakataon nilang magkita. Lubos ang pasasalamat ni Jiwoo kay Jeongdo sa pagtulong na muling mahanap ang dating driver, ngunit hindi na ikinuwento ni Jeongdo ang tungkol sa muntik na muli nilang pagkikita noon. Matapos ang ikalawang paghihiwalay nila, umalis si Jiwoo patungong ibang bansa at kasabay nito ay tinanggal din ng kumpanya ang driver. Matapos makumpleto ang proseso ng pagtanggal, pumunta ang driver sa ospital upang bisitahin ang ama ni Jeongdo. Nag-iwan siya ng malaking halaga ng pera at hinikayat si Jeongdo na maging matatag at maniwalang bubuti rin ang lahat. Mula noon, nanatili silang magkaugnay. Sa pagkakataong ito, dahil sa paulit-ulit na paghimok ni Jeongdo, pumayag ang driver na bumalik sa trabaho upang magsilbi muli kay Jiwoo. Nang gabing iyon, nagpasalamat si Jiwoo kay Jeongdo sa pagtulong na muling matagpuan ang driver. Ngunit nang sabihin ni Jeongdo na handa niyang gawin ang lahat para sa kanya, agad namang hiniling ni Jiwoo na samahan siya sa istasyon. Ayaw sana ni Jeongdo at nagdahilan pa, ngunit lumapit si Jiwoo at nagmakaawa hanggang sa pumayag din siya. Kinabukasan, ang driver ang naghatid kay Jiwoo sa trabaho. Maagang dumating si Jeongdo upang hintayin siya.
Sa kahilingan ni Jiwoo, si Jeongdo mismo ang kumuha ng kanyang litrato at personal na sumulat ng opisyal na balita tungkol sa pagsali niya sa Jarim Apparel. Isang kasamahan na nagbabasa ng balita ang napahinto at muntik pang iswipe ang larawan dahil sa ganda ni Jiwoo. Habang nasa tabi siya ni Jeongdo, nakatanggap si Jeongdo ng tawag mula sa laboratorio. Lumabas sa resulta ng pagsusuri na ang kape ay may labis na dosis ng gamot na maaaring magdulot ng mga sintomas na kahawig ng Alzheimer's disease. Agad na nag-alala si Jeongdo at tumakbo sa kumpanya upang hanapin si Jeon. Sakto niyang nadatnan na malapit na itong uminom ng kape na inabot ng sekretarya. Agad siyang pumasok at inunat ang kamay upang pigilan ito. Pagkaalis ng sekretarya, pinalitan niya ang tasa ng kape at mariing pinayuhan si Jeon na huwag uminom ng anumang ibinibigay ng sekretarya. Ipinaalala rin niya na ang kape na nainom niya noong nakaraang araw ay may lason at kung sobra ang nainom, maaaring magdulot ito ng seryosong epekto. Nang marinig ito, agad na hulaan ni Jeon na ang lahat ay kagagawa ng kanyang asawa, si Minwoo. Hindi niya inakala na magiging ganoon kawalang puso ang lalaki at sadyang gagawin siyang walang silbi. Pinayuhan siya ni Jeongdo na huwag munang gumalaw ng padalos-dalos. Sa halip, iminungkahi niyang maglagay muna ng kamera malapit sa lugar ng inumin upang makakuha ng malinaw na ebidensya. Nang gabing iyon, dumating si Jeongdo sa bahay ni Jiwoo upang sunduin siya mula sa trabaho. Matapos magpaalam sa driver, sabay silang pumasok sa bahay. Habang naglalakad, ikinukwento ni Jiwoo ang mga nangyari sa kanyang unang araw sa trabaho. Samantala, hiniling ni Jiwoo kina Seoung at Woo-sik na iguhit ang larawang kinunan ni Jeongdo para sa kanya. Kinabahan si Seoung dahil iyon ang unang painting niya na nakatanggap ng napakaraming papuri. Naisip din ng kaibigan na iguhit ang portrait ni Jeongdo bilang parangal. Samantala, patuloy na tinatanong ni Jeongdo si Kim Do-jin kung si Minwoo ba ang nagbigay ng impormasyon tungkol kay Dahay. Umamin si Do-jin na nakuha niya ang impormasyon mula sa isang flash stream, ngunit natakot siyang magsalita dahil baka maging awkward sa pinuno. Sinabi rin niya ito sa pinuno, ngunit hindi ito pumayag na kumilos. Nang marinig iyon, lalo pang naghinala si Jeongdo. Pinaalalahanan niya si Do-jin na malapit nang magbago ang sitwasyon at hiniling na sumama ito upang kausapin si Dahay. Nang gabing iyon, natanggap ni Jiwoo ang painting mula kay Seoung at labis siyang humanga sa obra. Nag-imbita rin siya ng ilang kaibigan sa bahay ni Jeongdo para kumain. Habang hinihintay ang kaibigan, nakita niya ang ina ni Jeongdo na may dalang kimchi. Inanyayahan niya ito, ngunit ayaw ng ina ni Jeongdo na istorbohin ang mga bata, kaya iniwan na lamang ang kimchi at umalis. Nang malaman ni Jiwoo na dumaan ang ina ni Jeongdo, naisip niyang dapat niya itong makilala ng maayos. Kaya nagdala siya ng cake sa laundromat ng ina ni Jeongdo, kahit hindi siya sanay makipag-usap sa matatanda. Napatigil siya at hindi alam kung ano ang sasabihin, kaya ang ina na mismo ang nagbukas ng usapan. Sinabi nitong maraming masasarap na pagkain sa cake shop, kaya nangako si Jiwoo na magdadala pa sa susunod. Bago umalis, tahasan niyang inamin na ang pagbabalik niya kay Jeongdo ay may kasamang lungkot at guilt. Inisip niyang baka makasarili siya at nagkasala, ngunit hindi niya mapigilan ang damdamin para kay Jeongdo at umaasang mapapatawad siya sa sakit na naidulot niya noon. Hindi siya sinisi ng ina ni Jeongdo. Sa pagbibigay nito ng pag-unawa, napatawad si Jiwoo at nabawasan ang bigat na matagal niyang dinadala. Pagka-uwi, masayang ikinuwento ni Jiwoo kay Jeongdo na nagkasundo sila ng kanyang ina at marami silang napag-usapan. Kinabukasan, sa pulong ng kumpanya, naglakas loob si Jiwoo na magmungkahi na ihinto ang linya ng produksyon na pinakamamahal ng kanyang ama noong nabubuhay pa ito. Alam niyang kahit may emosyonal na halaga yon para sa lahat, matagal nang pababa ang kita. Nagpasya siyang isara ang lumang linya na hindi na kumikita at maghanap ng mga batang designer na may potensyal upang bumuo ng bagong direksyon, isang lokal, sustainable, at high-end na fashion brand. Si Minwoo, na may balak ibenta ang kumpanya, ang unang tumutol ng mabangis sa mungkahi ni Jiwoo. Samantala, hiniling naman ng iba pang mga kasapi ng lupon kay Jiwoo na maglatag ng isang konkretong plano upang mapag-usapan ang posibilidad ng naturang desisyon. Nang gabing iyon, ikinuwento ni Jiwoo kay Jeongdo ang kanyang mga iniisip. Nais niyang imbitahan ang isang veteranong designer na si Bella Jean, kaya humingi siya ng tulong kay Jeongdo upang makipag-ugnayan sa editor ng isang fashion magazine at alamin ang mas maraming detalye tungkol sa taong iyon. Napabuntong hininga si Jeongdo at sinabing hindi naman siya empleyado ng kumpanya ni Jiwoo at hindi dapat nakikialam sa ganitong usapin. Gayunman, kinabukasan sa opisina, palihim siyang nagtanong sa mga kasamahan tungkol sa mga balita, iniisip kung paano niya makikilala si Bella Jean sakaling makakuha siya ng impormasyon. Kasabay nito, nakatanggap si Jeongdo ng tawag mula kay Jeon, kapatid ni Jiwoo, at agad siyang nagtungo sa ospital para sa pagsusuri. Kinumpirma ng doktor na ang labis na dosis ng gamot na inilagay sa kape ay talagang nagdulot ng mga sintomas. Sa kabutihang palad, maagang natuklasan ang problema at kung ihihinto ang gamot, hindi nalalala ang kalagayan. Iginiit ni Jeongdo na hindi ito dapat itago kay Jiwoo, ngunit nanindigan si Jeon. Nais niyang maghintay hanggang makumpleto ni Jiwoo ang kanyang trabaho sa kumpanya bago sabihin ang totoo, upang hindi maapektuhan ang damdamin nito. Samantala, ipinahayag ng dating asawa ni Jiwoo sa kanyang ama ang intensyon nitong muling pakasalan si Jiwoo at hiniling na maghanap ng isang nangungunang abogado upang maibalik ang kanilang relasyon sa kasal. Noon, pumayag lamang ang ama na pakasalan ng kanyang anak si Jiwoo dahil sa koneksyon at ari-ariang hawak ng ama ni Jiwoo. Ngunit ngayon na pumanaw na ito, sa kanyang pananaw ay wala nang pakinabang si Jiwoo. Nang gabing iyon, ibinahagi ni Jeongdo kay Jiwoo ang impormasyong nakuha niya tungkol kay Bella Jean.
Upang mas makilala pa ang sitwasyon, hiniling ni Jiwoo kay Jeongdo na tulungan siyang makuha ang listahan ng mga dadalo sa isang mahalagang event. Gusto niyang malaman kung darating si Bellajean. Sinabi Jeongdo kay Jiwoo ang tungkol sa isa pang designer na si Judy Wong na dadalo rin sa parehong event kung saan naroon si Bellajean. Dahil dito, nagpasya si Jiwoo na pumunta sa international na event sa Malaga, Spain, at agad niyang inasikaso at binuok ang kanilang mga tiket sa eroplano. Mabilis silang umalis, hindi nila alam na sinusundan pala sila ng bayaw na nagpadala ng mga tao upang subaybayan at kunan sila ng litrato. Pagdating ni Jiwoo at Jeongdo sa Spain, naghanap muna sila ng matutuluyang hotel. Pagkatapos, naglibot sila sa mga kalye at eskinita upang magtanong-tanong. Nakakita sila ng isang 5 palapag na gusali na may ice cream shop sa unang palapag, kaya agad silang umakyat upang magtanong. Matapos ang mahabang paghahanap, natagpuan din nila ang gusaling tumutugma sa paglalarawan at nagtanong tungkol kay Bellajean. Ayon sa may-ari, pansamantalang pumunta ito sa ibang lungsod at babalik pa kinabukasan. Pinatahan ni Jeongdo si Jiwoo at sinabing huwag mag-alala dahil tiyak na makikita nila ito kinabukasan. Pinayuhan din niya si Jiwoo na pansamantalang isantabi ang problema at pahalagahan ang maikling panahong magkasama sila. Umupo sila sa gilid ng kalsada habang kumakain ng ice cream. Nagreklamo si Jiwoo na masyadong maliit ang inuupahang kwarto at hirap siyang makatulog, samantalang ikinuwento naman ni Jeongdo na dati ay mas maliit pa ang kanyang kama, ngunit nakakatulog pa rin siya ng maayos. Naramdaman ni Jiwoo na masarap sanang uminom ng beer, ngunit pinaalalahanan siya ni Jeongdo na magpigil. Samantala, sa South Korea, nakipagkita si Minwoo sa dating asawa ni Jiwoo upang ipakita ang mga larawang kuha ni Jeongdo at Jiwoo sa istasyon. Sa kanilang pag-uusap, aksidenteng nalaman ni Minwoo na hindi pala tunay na anak ng dating chairman si Jiwoo. Dahil dito, nagpasya siyang gamitin ang impormasyong iyon upang itaboy si Jiwoo palabas ng kumpanya. Habang naglalakad naman sina Jeongdo at Jiwoo, may nakita si Jeongdo na isang silk scarf at naisip niyang bilhin iyon para kay Jiwoo. Sa sandaling iyon, may isang babaeng humawak sa kabilang dulo ng scarf at iginiit na siya ang unang nakahawak. Habang tumitindi ang pagtatalo, lumapit si Jiwoo upang alamin ang nangyayari. Matapos pakinggan ang magkabilang panig, mahinahon niyang ipinaliwanag na si Jeongdo ang unang humawak ng scarf at hindi rin bagay ang estilo nito sa suot ng babae. Inilahad pa niya ang eksaktong taon ng paggawa, ang pinagmulan ng tatak, at ang natatanging disenyo ng scarf. Dahil sa malinaw at tumpak na kaalaman ni Jiwoo sa fashion, lubos na nasiyahan ang babae. Inamin nito na dati ay wala siyang interes sa tatak na jarim, ngunit dahil sa paliwanag ni Jiwoo, lubos na nagbago ang kanyang pananaw. Pagkatapos, tinanggal ng babae ang scarf sa kanyang ulo at ang salaming pang-araw sa kanyang mukha. Doon napagtanto ni Jeongdo at Jiwoo na ang babaeng kaharap nila ay walang iba kundi si Bellajean, ang taong matagal na nilang hinahanap. Lumabas na hindi nasiyahan ang editor-in-chief ni Jeongdo sa patuloy na pagliban ng mahusay niyang empleyado dahil naantala ang trabaho. Kaya ginamit niya ang impluensya niya sa mga tao sa mundo ng fashion upang pilitin silang tawagan si Bellajean at hilingin na tapusin nito ang bakasyon upang subukin si Jiwoo. Matapos makuha ang mga litrato ni Jiwoo at Jeongdo, natukoy ni Bellajean ang kanilang kinaroroonan at sadyang ginamit ang scarf upang lumikha ng isang maliit na alitan bilang paraan upang subukin ang kakayahan ni Jiwoo. Sa maikling pakikisalamuha, agad niyang nakilala at pinahalagahan ang talas ng mata at profesionalismo ni Jiwoo. Sa kabila ng hindi inaasahang pagkikita, nanatiling maingat si Bellajean. Malabo ang kanyang mga sagot at tila patuloy na sinusukat kung mapagkakatiwalaan ba nila siya. Dahil dito, napilitan sina Jeongdo at Jiwoo na sumunod sa kanya hanggang sa gate, nakatayo at naghihintay na parang mga masugid na tagahanga. Sa huli, lumambot din si Bellajean at pumayag na uminom kasama nila. Ngunit pag-upo pa lamang niya, malinaw niyang sinabi na wala siyang interes sa proyekto at mas nais lamang malaman ang tungkol sa relasyon ni Jiwoo at Jeongdo. Nang marinig niya ang kwento ng kanilang pagmamahalan noong sila ay 20 taong gulang, ang kanilang paghihiwalay, at ang muling pagkikita makalipas ang 18 taon, tinanong niya si Jeongdo kung minahal pa ba niya ang ibang tao sa panahong iyon. Tapat itong tumango at sinabing muling minahal niya si Jiwoo noong siya ay 28 na. Mas natuwa si Bellajean sa sagot na iyon kaysa sa anumang proyekto at nagpatuloy siyang uminom hanggang sa malasing. Sa huli, kinailangan pa siyang buhatin ni Jeongdo pauwi. Sinamantala naman ni Jiwoo ang pagkakataon upang asarin siya, tinatanong kung ang kanyang pagpapawis ay dahil sa pagod o dahil sa pagdadala ng mabigat na pasanin. Bilang ganti, nagkunwari ring pagod si Jeongdo at pinilit si Jiwoo na buhatin siya pabalik sa hotel. Dahil sa labis na pagod, nagyakap silang dalawa at agad na nakatulog hanggang umaga. Kinabukasan, nag-almusal sila sa balkonahe sa ilalim ng kanlurang araw, masayang kumakain at nagtatawanan. Maya-maya, nakatanggap sila ng mensahe mula kay Bellajean na pumapayag na itong makipagtulungan. Nang magkita sila, ibinigay pa niya ang numero ni Lucas, na lubhang mahalaga kay Jiwoo, at pinuri ang kanyang kakayahan. Hindi rin niya nakalimutang pasalamatan ang dalawa sa pagbuhat sa kanya hanggang ikalimang palapag noong nakaraang gabi. Pagbalik sa Korea, dumiretso si Jiwoo sa laundry shop ng ina ni Jeongdo upang magbigay ng regalo. Doon, nadatnan niya ang isang maselan na customer na nagrereklamo dahil nasira raw ang kanyang damit. Napansin ni Jiwoo na ang suot ng babae ay isang limited edition na disenyo ng sariling pamilya nila. Maayos niyang inabot ang kanyang business card at inanyayahan ang babae na pumunta na lamang sa tindahan ng jarim upang pumili ng kapalit na damit. Agad na nawala ang galit ng customer, ngunit iginiit pa rin ni Jiwoo na bayaran ang singil sa paglalaba alinsunod sa patakaran.
Pagkatapos, umupo siya, kumain ng cake, at nakipagkwentuhan sa mga magulang ni Jeongdo tungkol sa kanilang biyahe at mga hamon sa trabaho. Nang tumawag si Lucas, nagmadali siyang lumabas upang sagutin ang telepono. Pagbalik, niyakap niya ang mga magulang ni Jeongdo at masayang tinawag silang nanay at tatay, bagay na ikinagulat at ikinatuwa ng dalawa, at lalo nilang naunawaan kung bakit nahulog ang loob ng kanilang anak kay Jiwoo. Ibinahagi niya agad ang balita kay Jeongdo, at nang gabing iyon ay nagbukas sila ng mga soft drinks upang ipagdiwang ang tagumpay dahil nasa yugto pa sila ng pag-iwas sa alak. Samantala, tinawagan ni Jeon si Byeonso, kasosyo ng kanyang asawang si Minwoo, para sa isang pribadong pag-uusap. Ikinuwento niyang mahusay si Jiwoo na naimbitahan nila si Lucas, at may pagkakataon ang Jarim na muling bumangon. Hiniling niya kay Byeonso na mamuhunan sa kumpanya at huwag hayaang tuluyang bumagsak ito dahil sa mga balak ni Minwoo. Malinaw sa kanya na ang kakayahan ni Jiwoo ay tunay na mahalaga at nararapat kilalanin. Kasabay nito, ang dating asawa ni Jiwoo ay nakaupo at kumakain kasama si Minwoo, ang asawa ni Jeon. Punang pag-aalala, nagmakaawa siya na huwag ibunyag ang lihim tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Jiwoo, isang bagay na nadulas niyang sabihin noong nakaraang gabi habang siya ay lasing. Tinanong siya ni Minwoo kung saan niya nakuha ang impormasyong iyon. Ipinaliwanag ng lalaki na ang kanyang ama ay matalik na kaibigan ng yumaong Chairman Seo, at minsan niya itong narinig na umiiyak at nagkukwento tungkol sa kanilang pamilya. Kahit ganoon, mahal pa rin daw ni Chairman Seo si Jiwoo na parang tunay na anak. Inamin din ng dating asawa na dati siyang sakim, mapang-api, at marahas kaya hindi siya karapat-dapat, ngunit ngayon ay taos puso niyang nais na bumalik si Jiwoo at handa siyang tulungan ito. Lalong nag-isip si Minwoo dahil naghahanap siya ng paraan upang alisin ang hipag na si Jiwoo na ngayoy sinusuportahan na ng lahat. Umiikot sa isip niya ang plano na kumuha ng DNA test, ngunit kailangan niya si Chairman Seo para rito na pumanaw na. Samantala, si Jeongdo ay nasa bahay at gumagawa ng isang maliit na garapon upang maibalik ang relo para kay Jiwoo. Nang makita niyang naputol-putol at hindi maayos ang mga papel, dinala niya ang mga iyon sa kumpanya at hiniling sa kanyang mga kasamahan na gumawa ng mga rosas na papel. Tinignan siya ng pinuno ng seksyon at pabirong tinukso na dahil may bulaklak na siya ay dapat may kumikislap din na kasama. Matapos ang mahabang pag-iisip, napagtanto ni Jeongdo na hindi pa praktikal ang isang diamanteng singsing sa ngayon. Kaya kinuha niyang muli ang relo na may bariyang pang-alaala mula sa garapon, isinara ang takip at natulog upang patigilin ang pag-aalala. Gayunpaman, kinabukasan, matapos manood ng dula ng magkasama, ibinigay pa rin niya kay Jiwoo ang simpleng simbolo ng kanilang pagmamahalan nang walang anumang mabulaklak na salita. Labis ang tuwa ni Jiwoo kaya napaluha siya. Noon ay labis nilang ipinagkait sa isa't isa ang damdamin dahil hindi pa sila sapat na matatag, ngunit ngayon ay iba na. Mahigpit silang nagyakap sa gitna ng maraming tao. Kasabay nito, sa opisina ng direktor, naalala ni Secretary Yu ang mga tagubilin ni Minwoo at lihim na triniple ang dosis ng gamot. Ngunit matapos ihalo ang inumin, si Minwoo mismo ang nagsilbi nito sa kanyang asawang si Jeon. Hindi ito makatanggi. Mabuti na lamang at may tumawag, kaya nabuhos niya ang buong tasa ng inumin. Napilitan si Minwoo na pigilan ang kanyang galit habang nililinis ito. Nakita rin ni Jeongdo sa CCTV na may inilagay si Secretary Yu sa inumin ni Jeon, ngunit hindi malinaw ang anggulo kaya kulang ito bilang ebidensya. Agad niyang inutusan ang kanyang mga junior na bantayan ng mabuti ang sekretarya at huwag palampasin kahit isang galaw o detalye. Walang nakaakala na kinabukasan ay muling lalabas ang sakit ni Jeon. Inakay siya ni Minwoo, nakapaa, palabas ng silid at itinulak sa gitna ng lobby. Nagbulong-bulungan ang lahat ng makita ang direktor na kakaiba ang kilos. Dumating si Jeongdo sa tamang oras upang tulungan siya, ngunit itinulak siya ng nalilitong si Jeon. Sa sandaling iyon, tumakbo si Jiwoo at nagawang pigilan ang kanyang kapatid. Tumingin siya kay Jeongdo nang may takot na parabang nagtatanong kung ano ba talaga ang nangyayari. Ihahatid na sana ni Jiwoo si Jeon sa ospital nang biglang lumitaw si Minwoo. Mas mabilis pa sa kanyang naging reaksyon, inagaw niya si Jeon at mahinahong sinabi na siya na ang bahalang mag-alaga sa asawa at agad niya itong dadalhin sa ospital. Natigilan si Jiwoo. Pagkaraan, tila bigla siyang nagising sa realidad, kaya mabilis niyang hinila pabalik ang kapatid, hinubad ang sarili niyang sapatos at isinuot kay Jeon na nakapaa. Sinundan niya ng tingin ang kotse hanggang sa tuluyang mawala ito sa lobby at naiwan sa kanyang dibdib ang malamig at hungkag na pakiramdam. Kaagad pagkatapos, hindi na napigilan ni Jeongdo ang sarili at napilitang sabihin ang buong katotohanan mula sa karamdaman ni Jeon hanggang sa mga hinala niya kay Minwoo. Natahimik si Jiwoo habang biglang bumigat ang sakit sa kanyang dibdib. Hindi niya alam na malubha na pala ang kalagayan ng kanyang kapatid at na mag-isa nitong pasan ang buong korporasyon habang pilit na pinoprotektahan siya. Hindi rin siya makapaniwala na ang bayaw na palaging maamo ay kayang maging ganoon kalupit. Tumingin siya kay Jeongdo at tinanong kung alam na ba nito ang lahat mula pa noong sinundo siya sa paliparan upang pigilan siyang umalis. Tumango si Jeongdo, sinabi ni Jiwoo na kailangan muna niyang umuwi upang mapag-isa at makapag-isip. Nang kumalma ang sitwasyon, kinausap ni Jeon ang kanyang nakababatang kapatid at hindi na umiwas pa, inamin ang lahat. Napaiyak si Jiwoo at napagtanto niyang sobrang makasarili pala niya, lagi siyang tumatakbo sa mga problema at iniwan ang kapatid na mag-isang lumalaban. Ngayon ay gusto niyang magbago at nais niyang makipaghiwalay si Jeon kay Minwoo. Ngunit umiling si Jeon at sinabi na kailangan ang tamang tiyempo. Tumawag si Jeongdo, ngunit hindi sinagot ni Jiwoo.
Pinayuhan ni Jeon ang kapatid na huwag magalit kay Jeongdo dahil siya ang nagpumilit na itago ang sikreto, habang si Jeongdo naman ay labis na nag-aalala kaya pinabantayan niya si Jiwoo sa driver upang matiyak na hindi ito iinom ng alak. Sa kabutihang palad, iniulat ng driver na pinatay na ni Jiwoo ang ilaw at natulog na. Kinabukasan, aktibong nag-schedule si Minwoo ng isang pagpupulong kay Jiwoo. Napilitan siyang magkunwaring walang alam, umaaktong mahina at nangangailangan pa ng tulong ng bayaw. Matalino pa niyang iminungkahi na ibalik sa bansa ang anak upang maging malapit sa ina dahil sa ganitong paraan ay mas mabilis gagaling si Jeon. Pagkatapos ay bigla siyang lumihis sa ibang paksa, nangakong susuportahan si Jiwoo at umalis. Nang gabing iyon, matapos ang maraming hindi nasagot na tawag, sinagot din ni Jiwoo ang tawag ni Jeongdo, magulo ang kanyang puso. Nagpapasalamat siya sa pagprotekta nito sa kanyang kapatid, ngunit nasasaktan dahil hindi ito naging tapat sa kanya. Lalo na sa insidente sa paliparan, nang pigilan siyang umalis dahil sa pakiusap ni Jeon at hindi dahil sa tunay na dahilan. Ipinaliwanag ni Jeongdo na noong araw na yon, binigyan siya ni Jeon ng isang mahalagang dahilan dahil siya mismo ay nagpanik at hindi alam kung paano siya pipigilan sapagkat hindi niya kayang mawala muli si Jiwoo. Napaiyak si Jiwoo, lumabas siya sa balkonahe at nakita si Jeongdo na nakatayo pa rin sa ibaba gaya ng dati. Tinawag niya ito at mahigpit silang nagyakap at doon ibinuhos ni Jiwoo ang lahat ng kanyang kahinaan at luha. Pagkatapos nito, sinikap ni Jeongdo na makipagkita kay Dahae, ang aktres na nasangkot sa iskandalo sa dating asawa ni Jiwoo. Inamin ni Jeongdo na si Minwoo ang naglabas ng balita na nagdulot sa kanyang pag-aresto. Nabigla si Dahae at ninais maghiganti, ngunit hindi niya magawang ibunyag ang kanilang relasyon. Ibinigay lamang ni Dahae ang isang mahalagang keyword, ang pangalan ng gamot na maaaring magamit upang makalapit siya kay Minwoo. Naglabas si Jeongdo ng isang artikulo tungkol sa mga side effect ng naturang gamot upang protektahan si CEO Jeo ng Jarim Corporation, habang patuloy na minamanmanan ni Jeongdo si Secretary Yu at bumalik sa tabi ni Jiwoo. Samantala, nagsimula na rin kumilos si Minwoo. Ginamit niya ang dahilan ng pagbisita sa bahay ng kanyang biyenan upang maghanap ng bagay na magagamit para sa DNA test. Napansin ni Jeon ang mga kahina-hinalang senyales at agad niyang kinausap ang kanyang ina at si Jiwoo, nagbabala na maaaring atakihin ni Minwoo ang tunay na pagkakakilanlan ni Jiwoo. Sa katunayan, ginawa na niya ito hindi na sa paraan ng panlilinlang kundi sa tahasang pagbabanta. Kung hindi siya tutulungan ni Jiwoo na ibenta ang Jarim, ibubunyag niya na si Jiwoo ay isang anak sa labas at na si Jeon ay may Alzheimer's na magdudulot ng malaking kaguluhan sa kumpanya at magbibigay sa kanya ng pagkakataong kumita. Inaasahan na ni Jeongdo at Jiwoo ang ganitong dalaw. Iminungkahi ni Jeongdo na kung hindi na ito maitatago, mas mabuting sila na ang unang kumilos. Bagamat nag-aalala siya na masasaktan si Jiwoo mismo ang kusang pumunta sa opisina ng patnugutan upang makipagkita sa editor at humiling na magsulat ng isang artikulo tungkol sa kanya dahil kailangan ng balitang ito ng isang mabigat na pangalan. Sa photoshoot at panayam, ikinuwento ni Jiwoo ang pagkabigla niya nang malaman na hindi siya tunay na anak ng chairman ng Jarim, ang pagmamahal ng kanyang ama at kapatid, ang masakit na relasyon niya sa kanyang ina, at ang pagtakas niya dahil sa mababang pagtingin sa sarili. Nang tanungin kung bakit niya tinanggap ang panayam, sinabi niyang bago pumanaw ang kanyang ama ay nag-iwan ito ng huling habilin at ngayon ay kailangan niyang tumayo upang tulungan at ipagtanggol ang kanyang kapatid. Ang pagharap sa sarili ang unang hakbang. Nagdulot ng malaking kaguluhan ang inilabas na artikulo, ngunit karamihan ng publiko ay pumanig kay Jiwoo kaya nawalan ng saysay ang DNA card na hawak ni Minwoo. Nang gabing iyon, minaneho ni Jeongdo ang isang mobile home upang dalhin si Jiwoo sa isang camping site. Hirap siyang mag-ayos ng ilaw, magpaapoy, mag-ihaw ng karne, at magpatawa, ngunit sa huli, mas mabilis pang nakapagluto ng pansit si Jiwoo. Kumain at nagtawanan sila, ngunit biglang bumigat ang hangin nang humingi ng tawad si Jeongdo dahil napilitan siyang ilantad ang masakit na lihim. Sinabi ni Jiwoo na ayos lang siya, at sa gabing iyon ay nakatagpo sila ng isang bihirang sandali ng kapayapaan. Kinabukasan, sa gitna ng romantikong tanawin habang umiinom ng mainit na kape, masayang umiti si Jiwoo sa tabi ni Jeongdo. Dumating ang driver upang sunduin siya at sinabi nitong tanging kay Jeongdo lamang siya ngumiti ng ganoon. Samantala, para kay Jeon, hiniling niya ang pakikipagkita kay Director Choi upang tiyakin ang panig ng mga shareholder at ipahayag ang lihim tungkol sa kanyang sarili, isang bagay na itinago ng kanyang ama hanggang sa huling sandali. Hindi upang siraan siya, kundi upang bigyan siya ng pagkakataon. Pumayag si Director Choi na tumulong dahil wala ng utang na loob ang dalawang panig sa isa't isa. Nang gabing iyon, sinamahan ni Jiwoo si Jeongdo upang kumain kasama ang kanyang mga magulang. Sa una ay may kaunting ilang, ngunit mabilis siyang nakibagay, maging sa usapang basketball na kinahihiligan ng ama ni Jeongdo. Samantala, sa ibang panig, nakalikom na si Minwoo ng sapat na mga litrato ni Jiwoo at Jeongdo, at naghahanda ng isang iskandalosong balita upang pabagsakin ang Jarim, binabaluktot ang imahe ni Jiwoo bilang kapareho ng kanyang ina. Gagamitin niya ang moralidad bilang sandata upang buksan ang mas marahas na siklo ng pag-uusig. Sa kabila ng lahat, unti-unting naging mas matatag si Jiwoo sa trabaho. Ang suporta ng kanyang mga kasamahan ay naging tunay na tiwala, lalo na nang lumampas sa inaasahan ang progreso ng proyekto nila ni Lucas. Mabilis na naaprubahan ang mga plano, tila ba tuluyan nang pumapasok ang Jarim sa bagong yugto. Sa kabilang panig, nakatanggap si Minwoo ng mensahe mula kay Dahae at napilitang makipagkita rito. Bagamat panlabas ay kalmado, balisa siya sa loob dahil alam niyang hindi alam ni Dahae ang tungkol sa gamot na ginamit niya kay Jeon at may isang taong lihim na nagpapakalat ng impormasyon.
Hindi siya nag-imbestiga, sa halip ay ginamit niya ang dati niyang paraan, pananakot, malamig niyang pinaalalahanan si Dahaye na kung ayaw niyang mapahamak, manatili siyang tahimik gaya ng dati. Nang gabing iyon, bumuhos ang malakas na bagyo. Nagising si Jiwoo sa gitna ng gabi na may hindi maipaliwanag na takot. Kinuha niya ang payong at tumakbo sa ulan patungo sa bahay ni Jeongdo. Sa yakap lamang nito unti-unting bumagal ang kanyang paghinga, at doon siya nakatulog ng mahimbing, isang bihirang tulog na walang panaginip. Kinabukasan, muling lumiwanag ang langit. Tumagos ang sikat ng araw sa bintana at ginawang payapa ang lahat. Ngunit sa gitna ng katahimikang iyon, tahimik na nagsimulang umusbong ang mga bagyo. Unti-unting dumating ang mga tawag sa telepono, nagtatanong at nagpapatunay, hanggang sa mabilis itong dumami mula sa media, mga kapartner, at dating malalapit na tao, lahat umiikot sa isang hinala, ang relasyon nina Jiwoo at Jeongdo, na umano ilihim silang nagde-date noon, na nanlalaki si Jiwoo habang may asawa pa siya, at na ang diborsyo, at ang artikulo tungkol sa dating asawa ay planado lamang. Natigilan si Jiwoo. Masyadong mabilis at sabay-sabay ang mga pangyayari, kaya hindi niya matukoy kung sino ang may pakana, si Minwoo, ang dating asawa, o pareho. Hinila pababa ng takot at kalituhan ang kanyang damdamin. Mahigpit na hinawakan ni Jeongdo ang kanyang kamay, pinatitiyak sa kanya na anuman ang hirap, huwag pansinin ang mga tingin at hatol ng iba. Naniniwala siyang may sapat na lakas si Jiwoo upang manatiling matatag. Sa opisina ng editorial, tinawag ng punong editor si Jeongdo at iminungkahi na maglathala agad ng isang pagwawasto. Handa itong tumayong saksi, ngunit tumanggi si Jeongdo, sinabing kailangan niya ng oras at mag-isip siya ng ibang paraan. Samantala, kinailangang harapin ni Jiwoo ang mga mapanuring tingin at maging ang pag-alipusta sa loob mismo ng kumpanya. Bawat hakbang ay mas mabigat, lubhang kaiba sa mga nagdaang araw. Hindi na nakatiis si Jeon. Para sa kanya, ang paghipo sa kanyang nakababatang kapatid ay isang paglabag sa huling hangganan. Iniabot niya ang mga papeles ng diborsyo kay Minwoo, ngunit bahagya lamang itong ngumiti at hinamon kung saan naroon ang dahilan upang hiwalayan ang isang perpektong asawa na may mapagmahal na pamilya at laging naroon para sa kanyang asawa at mga anak tulad niya. Hindi nagtagal, dumating ang dating asawa ni Jiwoo upang hanapin siya, hindi upang magmakaawa, kundi upang humingi ng malinaw na sagot kung noong sila ay mag-asawa pa ay nagtaksil ba siya o hindi. Malamig na tumawa si Jiwoo at tahasang sinabi na hindi siya ganoong klaseng tao, at ang tinatawag niyang malapit na kapatid, si Minwoo, ang mismong taong nagsumbong sa kanya sa pulisya. Kinabukasan, naganap ang pagpupulong ng board of directors sa isang mabigat at masikip na kapaligiran. Bumagsak ang mga stock at isinisisi ng mga shareholder kay Jiwoo ang personal na iskandalo. May ilan pang tuwirang humingi ng kanyang pagbibitiw. Hindi ito iniwasan ni Jiwoo at inamin niyang sa ngayon ay wala pa siyang agarang solusyon. Tumayo si Jeon upang protektahan siya, binibigyang diin na malapit nang pumunta si Jiwoo sa Paris para sa isang mahalagang kontrata at, bagamat bago pa lamang siya sa lupon, nakapagbigay na siya ng tunay na halaga. Gayunpaman, hindi pa rin humupa ang pagtutol. Sinamantala ni Minwoo ang pagkakataon upang tumayo, humingi ng paumanhin para sa pamilya, at ihayag na siya, si Jiwoo, at si Jeon ay magbibitiw sa lupon na inilagay ang magkapatid sa isang sitwasyong hindi nila kayang labanan. Pagkatapos ng pulong, humingi ng tulong si Jeon kay Director Choi, ngunit malamig siyang tinanggihan at sinabing sapat na ang isang beses na pagtulong. Ngayon, kailangan ng pasanin ni Jeon ang lahat mag-isa. Nakatayo si Minwoo sa labas at narinig ang lahat, at isang mapanghamak na ngiti ang malinaw na lumitaw sa kanyang mukha. Sa sandaling yon, nakita siya ni Jeongdo at binalaan na tumigil dahil hawak niya ang kwento ni sekretaryo. Kung hindi, ang taong kailangang umalis sa Jarim ay si Minwoo at wala nang iba. Namutla sandali si Minwoo, ngunit hindi na naghintay ng reaksyon si Jeongdo at umalis upang hanapin si Jiwoo. Hindi napigilan ni Jeongdo ang kanyang luha nang makita siya. Niyakap niya si Jiwoo, pabirong sinabing isa na rin siyang artista ngayon, ngunit seryosong nangakong papabulaanan niya ang lahat. Nang gabing iyon, bumalik siya sa laundry shop at matagal na nakipag-usap sa kanyang mga magulang. Walang nakakaalam kung ano ang kanilang pinag-usapan, ngunit malinaw na kapwa galit na galit ang dalawang matatanda. Kinabukasan, aktibong humingi si Jeongdo sa isang batang reporter ng isang eksklusibong panayam tungkol sa kanya upang itama ang buong kwento. Nagalit ang hepe nang malaman ito at tinanong kung bakit kailangan pa niyang isulong ang kanilang pag-ibig hanggang sa puntong iyon at kung bakit hindi na lamang sila umalis ng magkasama. Sa naninigas na tinig, ipinaliwanag ni Jeongdo na kung gagawin nila yon, tataglayin ni Jiwoo ang marka ng pangangalo niya habang buhay, at sa tuwing may insidente, kakaladka rin ng mga tao ang ikalawang dalaga ng Jarim Group upang husgahan. Nang gabing iyon, hiniling niya sa driver na dalhin si Jiwoo sa paaralan kung saan nagsimula ang kanilang pag-ibig, dahil natatakot siyang hindi magiging kalmado si Jiwoo sa desisyong ito at baka hindi ito maging ligtas sa pag-uwi. Pagdating doon, masayang naglakad si Jiwoo patungo sa kanya dahil inakala niyang isang date yon. Ngunit nang lumapit siya, umatras si Jeongdo at umiwas ng tingin. Nataranta si Jiwoo at napaiyak, nagmamakaawang huwag niya itong ituloy. Naunawaan ni Jiwoo ang desisyong ginawa nito. Natakot siyang baka muling bumalik si Jeongdo sa droga at alak, ngunit sinabi nitong naniniwala siya na malakas si Jiwoo dahil may Jarim pa siyang dapat protektahan. Kahit anong pakiusap, pinili pa rin niyang bumitaw at tahimik na sinabi na mabuhay siya ng mabuti at mananatili ang kanilang mga alaala magpakailanman. Tumalikod si Jiwoo at naglakad palayo dala ang sakit, habang si Jeongdo ay tila bumagsak dahil wala na siyang ibang paraan upang protektahan ang pag-ibig na iyon. Kinabukasan, nailathala ang artikulong nagwawasto. Binasa ni Jiwoo ang bawat linya at naunawaan na ang kwentong isinalaysay doon ay hinabi mula sa tahimik na tulong ng kanyang pamilya noong mga nagdaang taon.
Sa artikulo, inamin ni Jeong-do na ang malapit na ugnayan niya kay Jiwoo ay hindi nagmula sa pag-ibig kundi sa utang na loob dahil minsan ay tinulungan ng kanyang ama ang yumaong Chairman Seo. Dahil sa utang na yon, aktibo niyang nilapitan at tinulungan si Jiwoo matapos ang diborsyo nito at walang anumang romantikong relasyon o planong palabas sa pagitan nila. Sinadya niyang ilagay ang kwento sa antas ng pagbabayad ng utang na loob dahil kapag ginawang tungkulin ang personal na damdamin, tatanggapin ito ng publiko at hindi nasisiyasatin pa ang pribadong buhay ni Jiwoo. Sa artikulong iyon, tuluyang inalis ni Jeong-do ang sarili mula sa papel ng manliligaw at tinanggap ang papel ng isang taong may utang na loob upang hindi na matawag si Jiwoo na taksil at hindi na mabanggit ang kanyang pangalan tuwing may problema ang Jarim. Pagkatapos nito, binisita niya ang puntod ng kanyang ama, nagpasalamat, at doon niya naunawaan na siya pala ay minahal ng higit pa sa kanyang inakala, at kahit nasa langit na ang ama, patuloy pa rin siyang iniingatan araw-araw. Kinabukasan, nagpatawag si Jeon ng isang emergency board meeting nang walang anumang abiso na hindi nagbigay ng oras sa sinuman upang maghanda. Habang lit pa ang mga shareholder sa kung ano ang nangyayari, pumasok siya sa silid na may matatag at malinaw na presensya. Tahasan niyang sinabi na mananatili siyang CEO sapagkat ang posisyong iyon ay hindi lamang titulo kundi bunga ng habambuhay na dedikasyon ng kanilang ama sa Jarim, at hindi niya hahayaang ibenta ito ng mura sa ngalan ng pansariling interes ng ilang shareholder. Isa-isa niyang inilatag ang ebidensya laban kay Director Choi, na lihim na sinusubukang angkinin ang core production line ng Jarim upang magtayo ng sariling pribadong brand. Isang bagay na matagal nang alam ng yumaong chairman, ngunit piniling palampasin dahil sa kanyang mabuting loob, umaasang bibigyan nito si Director Choi ng pagkakataong mabuhay ng marangal. Tinitigan ni Jeon si Director Choi at sinabi na ang mismong kabaitan ng kanilang ama ang nagbigay rito ng maling akala na may karapatan siyang ulitin ang pagkakamali. Sa pagkakataong ito, mas lalo pa itong nakipagsabuatan kina Byeon-so at Min-woo upang ibenta ang Jarim habang magulo ang sitwasyon sa loob ng kumpanya. Sa harap ng mariing pagtanggi ng ilan, hindi na nakipagtalo si Jeon. Sa halip, sinenyasan lamang niya ang sekretarya upang ilapag sa mesa ang lahat ng ebidensya, mga kontrata, lihim na iskediul ng mga pulong, at mga patotoo ng saksi na tahimik na nagpatahimik sa buong silid. Matapos ang pulong, pinuntahan ni Jeon si Jiwoo. Lumambot ang kanyang tinig at muli siyang naging matatag na sandigan ng kapatid, tinanong kung kailangan ba nitong pumunta sa Paris upang pumirma ng kontrata. Umiling si Jiwoo at sinabi na interesado si Luka sa kanyang kwento, at mag-isa siyang pupunta, hinihiling lamang sa kapatid na pasalamatan si Jeong-do, dahil alam niyang ito ang nagbayad ng malaking halaga upang makarating siya sa puntong iyon. Para kay Jeong-do, tahimik niyang patuloy na binabantayan si Jiwoo. Umalis lamang siya nang matiyak na ligtas na itong nakauwi. Ang pag-ibig na hindi maaaring magsama ay isang sakit na hindi na kailangang ipahayag pa. Kinabukasan, bago pa man siya pumasok sa trabaho, nakatanggap si Jeong-do ng isang tawag na lubhang nagulat sa kanya. Hiniling ni Dahayan na magkita sila at sinabi nitong tutulungan siya dahil may nalalaman itong mahalagang impormasyon. Nang magkita sila, doon niya nakita ang tunay na anyo ng kawalan ng pag-asa ni Dahay. Ipinaliwanag nito na hindi siya makaalis hindi dahil ayaw niya, kundi dahil pinagbantaan siya ni Min-woo. Narinig niya ang pag-uusap ni Min-woo at ng isang doktor, at nalaman kung sino ang nagdala ng gamot na ginamit laban kay Jeon, isang maliit na detalye, ngunit sapat upang mabunyag ang buong operasyon. Umaasa si Dahay na may magagawa si Jeong-do bago siya tuluyang patahimikin o tuluyang masadlak sa bilangguan. Taos-pusong pinasalamatan siya ni Jeong-do, na labis na naawa sa kalagayan ni Dahay, na dati nasa rurok ng kasikatan at ngayon ay lubhang naghihirap. Umalis siya at agad nagsimulang magtipon ng mga taong lubos niyang pinagkakatiwalaan, tahimik na sinusubaybayan ang bawat bakas, transaksyon, at lihim na pulong upang tuluyang mailantad ang buong kaso. Samantala, bago umalis si Jiwoo patungong Paris, nakatanggap siya ng regalo mula sa kanyang ina. Sa unang pagkakataon, hindi na malamig ang pakikitungo nito, kundi nagpadala ito ng isang taos-pusong liham ng paghingi ng tawad dahil hinayaan siyang mabuhay sa kalungkutan sa loob ng maraming taon. Kasama nito ang isang kasuotang siya mismo ang nagdisenyo, umaasang ito ang magiging simula ng bagong kinabukasan para sa tunay na tagapagmana ng Jarim. Dinala ni Jiwoo ang regalo patungo sa paliparan, mabigat ang kanyang dibdib sa kaba. Habang nasa biyahe, ibinigay sa kanya ng kanyang katulong ang pinakabagong balita. Nakalap na ng grupo ni Jeong-do ang sapat na ebidensya, inilathala ang artikulong naglalantad ng katotohanan, at sabay-sabay na isinumite ang lahat ng dokumento sa pulisya. Halos kasabay nito, inilabas ni CEO Jeon ang ebidensyang nagpapatunay na balak ni Min-woo na angkinin ang Jarim at ibenta ito. Mayroon din siyang saksi, si Secretary Yo, na magpapatunay na sinadya ng kanyang asawa na saktan siya. Agad na pumasok ang mga pulis, hinahalughog ang silid ni Min-woo at inaresto siya. Sa silid interogasyon, hinarap ni Jeon ang dating asawa. Sinabi niyang matagal niyang hinintay na magbago ito para sa kapakanan ng kanilang anak, ngunit lumagpas ito sa huling hangganan. Pagkatapos, tumayo siya at umalis nang hindi na lumingon, na para bang tuluyan ng isinara ang kabanatang iyon ng kanyang buhay. Pagkaraan ng matagumpay na biyahe sa Paris, bumalik si Jiwoo at unang dinalaw ang mga magulang ni Jeong-do, nagkunwari siyang nangangamusta, ngunit ang totoo ay naghahanap siya ng balita tungkol sa kanya. Sinabi ng ina nito na hindi na raw siya masyadong umuwi dahil abala sa trabaho. Ngunit sa mismong sandaling iyon, nakita ni Jiwoo si Jeong-do na nakatayo sa labas, nakatingin, at tila hindi maglakas loob na pumasok. Pumunta si Jiwoo sa newsroom upang magbigay ng mga regalo, ngunit hindi niya nakita si Jeong-do, sinabi ng mga tao roon na abala ito sa paghahabol ng isang artikulo. Kahit sa mga pagtitipon ng malalapit na kaibigan, hindi rin ito nagpapakita. Ang pagkawala niya sa buhay ni Jiwoo ay mas masakit pa kaysa sa mga chismis na kanilang hinarap noon.
Pagkatapos ng maraming gabing pag-isip, nagpadala ang mga magulang ni Jeongdo ng malaking halaga sa kanilang anak, hinihikayat siyang maglakbay at maranasan ang mundo hindi bilang isang reporter kundi bilang isang tao, dahil hindi na nila kayang makitang nabubuhay siya sa isang buhay na puno ng pag-aalinlangan. Matagal na nag-isip si Jeongdo, nakikita pa rin niya si Jiwoo mula sa malayo at gustong lumapit, ngunit tuwing susubukan niya, ang mga mata at tsismis ng mundo ang pumipigil sa kanya. Sa huli, humingi siya ng isang taong bakasyon mula sa kanyang hepe upang maglakbay at hanapin muli ang direksyon ng kanyang buhay at nagpasya siyang makita muna si Jiwoo upang magpaalam ng maayos. Sa harap niya, umiti si Jiwoo at binati siya, sinabing karapat-dapat siyang magkaroon ng isang bagong masayang buhay. Ngunit nang siya ay umalis, saka lamang niya hinayaang umagos ang kanyang luha sapagkat kahit isang simpleng pag-uusap sa parke ay sapat na upang maging balita sa mga diaryo. Gayunpaman, pumunta pa rin si Jiwoo sa paliparan upang ihatid siya. Nakangiti siya at nangangakong hindi iyak. Ngunit nang tumalikod si Jeongdo upang umalis, hindi na niya napigilan ang kanyang mga luha. Lumipas ang isang taon. Malakas ang pag-unlad ng Jarim sa pamumuno ni Jiwoo. Bumuti rin ang kalusugan ni Jeon. Bumalik siya bilang manager at iniwan ang posisyon ng CEO sa kanyang kapatid. Si Jiwoo, kahit abala, ay patuloy na dumadalaw sa mga magulang ni Jeongdo, hindi dahil sa obligasyon kundi dahil sa tunay na malasakit at upang mabalitaan siya. Ibinigay niya sa kanila ang isang lumang litrato nila ni Jeongdo na kuha noong mga panahong sila ay magkasama pa at tila ikakasal. Inalagaan iyon ng kanyang ina na parang mahalagang alaala. Samantala, si Jeongdo, matapos ang mahabang paglalakbay, ay tumigil sa Espanya, nagtatrabaho ng remote sa isang maliit na homestay, abala ngunit malusob, at sa unang pagkakataon ay nabubuhay para sa sarili. Sa isang business trip sa Espanya, hindi alam ni Jiwoo na naroon din pala siya. Ilang beses silang nagkasalubong sa maaraw at mahangin na mga kalye, na para bang sadyang inaasar sila ng tadhana. Pagkatapos ay dumating ang masamang balita. Ang kanilang matalik na kaibigan, na itinuturing nilang parang kapatid, ay namatay sa isang aksidente. Mabilis na umuwi si Jeongdo. Nang makita niya si Jiwoo sa burol, ang sama-sama nilang sakit ay biglang naglapit muli sa kanila. Pagkatapos umalis ang lahat, tumayo silang magkatabi. Sa ilang maikling pangungusap, humingi siya ng tawad sa pag-alis at pagtaka sa ibang bansa. Sinabi ni Jiwoo na nauunawaan niya ang kanyang ginawa noon. Sinabi ni Jeongdo na pagkatapos niyang dalawin ang kanyang mga magulang, aalis siyang muli at hindi niya alam kung kailan siya babalik. Noong araw na aalis siya, tumawag si Jiwoo sa kanyang ina at doon lamang nalaman na malapit nang lumipad ang eroplano. Agad niyang inutusan ng driver na dalhin siya sa paliparan ng mabilis na parang nasa isang karera. Dumating siya sa oras, kinuha ang bagahe ni Jeongdo at ayaw itong bitawan, sinasabing wala na siyang pakialam sa chismis o sa tingin ng ibang tao. Ngayon ay tapos na ang lahat ng problema sa kumpanya at ang natitira na lamang ay ang buhay nilang dalawa dahil hindi na niya kayang mabuhay nang wala ito. Nahinto si Jeongdo, nahirapang bawiin ang kanyang bagahe at tumingin kay Jiwoo ng matagal. Pareho silang may luha sa mata. Sa huli, marahan niyang sinabi ang isang pangungusap, umuwi na tayo. At sa gitna ng napakaraming tao, mahigpit silang nagyakapan, hindi na tumatakas, hindi na nangangako ng mga imposible, kundi piniling manatiling magkasama, anuman ang mangyari. At dito nagtatapos ang ating serye. Maraming salamat sa panonood, hanggang sa muli.